Kabanata 931 hanggang 940. Hamanin ang yellow-green level. Si Muhwaching, isang orange level double noble, ay nasa napakasamang mode sa oras na ito. Hindi masyadong maganda ang performance niya sa negosyo ngayong taon, iyon ay dahil halos lahat ng oras niya ay ginugol niya sa pagsasanay ng martial arts. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiya ng tao ay limitado, kaya ang enerhiya ni Muhwaching sa pamamahala ay medyo hindi sapat, kaya nag-aalala talaga siya. Mag-alala tungkol sa matagumpay na paghamon. Nagkaroon ng kidlat. 10 segundo ay hindi mahaba o masyadong maikli, ngunit sa puso ni Muhwaching, tila 10 siglo na ang lumipas. Nang tuluyang natapos ang flash ng electric light. Lumabo ang imahe ni Muhwaching. Hinahamon ni Master Gao Jia si Master Muhwaching, hamon. Huminga ng malalim ang Master of Ceremonies, tagumpay. Agad na natigilan si Muhwaching at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Naging matagumpay ang hamon. Medyo mahirap nga para sa kanya na tanggapin ang ganoong suntok. Pagkatapos ng lahat, bilang isang orange-level peripheral noble, si Muhwaching ay mayroon ding sariling pagpapahalaga sa sarili. Hindi niya kayang tiisin ang kabiguan, ngunit hindi lamang siya nabigo ng ganito, ngunit nagdala din siya ng kahihiyan sa kanyang amo. Hindi talaga kinaya ni Muhwaching ang ganoong bagay. Magaling. Gao Jia. Nagtagumpay ka sa hamon. Nagsaya ang lahat sa Li Tianxing. Kung tutuusin, ang paghamon sa mga peripheral nobles ng Jiang family at ng Yin family, at ang pagtatagumpay sa hamon, ay isang napaka-proud na bagay, galing. Magaling. Alam kong kaya mo ito. Halika, Gao Jia, gawin natin ito sa susunod. Tingnan natin ang susunod na hakbang, martial arts. Dapat magtagumpay ka sa hamon. Ang lahat sa pamilya Jiang ay bumantong hininga, pagkatapos ng lahat, ito ay medyo nakakahiya na matagumpay na hinamon. Oops! Huaching, malas ka talaga. Si Muhwaching ay nakaupo roon na naaawa sa kanyang sarili. Isang nagngangalit na boses ang tumunog, naaalala ko nang hilingin ko sa iyo na magbenta ng ilang ari-arian sa Hongdali, tumanggi kang ibenta ito kahit na anumang halaga. Ngayon ay tila pinagsisisihan mo ito, tama ba? Boyo, hindi ko na turn. Nandito ka para magmayabang. Bagamat siya ay nabigo, si Muhwaching ay hindi tumingin sa peripheral nobleman na ito na nagngangalang Boyo, ikaw ang sadyang ibinenta ang iyong sirang pabrika ng hiyas kay Dali at gumamit ng gayong maruruming pamamaraan. Halika makipagkumpetensya, ako ay mamumula para sa iyo. Ano ang silbi ng pagsasabi nito ngayon? Natawa si Boyo, promotion assessment ito, resulta lang, hindi proseso, talo ka. Walang kwentang sabihin, Mahigpit na kinuyam ni Muhwaching ang kanyang mga kamao at tumigil sa pagsasalita. Ang mga pantas tulad ni Ku Yuan ay itinapon din ang kanilang mga sarili sa ilog sa depresyon nang hindi pinahahalagahan ang kanilang mga talento. Kung sila ay talagang may malaking kabaitan at habag, walang masamang mabuhay sa mundong ito. Kahit na gumawa ka ng isang mabuting gawa para sa mga tao sa mundo, hindi mo sinayang ang iyong oras. Napakaraming kilalang tao ang laging nag-iisip na ang pagliligtas sa mundo at pagliligtas ng 10,000 tao ay kaligtasan. Gayunpaman, hindi nila alam na ang pag-save ng isang tao ay pag-iipon din. Ang pag-save ng isang tao ay kapareho ng pag-save ng 10,000 tao. Parang walang pagkakaiba sa mga Budista. Sa sandaling ito, ipinagpatuloy din ng Master of Ceremonies ang pag-anunsyo, hinamon ni Master Gao Jia si Master Muhwaching. Ang hamon ay matagumpay. Pagkatapos, hihintayin natin ang hamon sa martial arts. Kung matagumpay pa rin ang hamon sa martial arts, si Master Gao Jia ay mapopromote sa Orange-Yellow Peripheral Noble, si Huayang Master Ching ay nademote sa Red-Orange. Matapos marinig ang mga salita ng Master of Ceremonies, naikuyom ni Muhwaching ang kanyang mga kamao at pinasigla ang sarili. Hindi na siya dapat matalo muli sa susunod na martial arts showdown. Bilang resulta, habang iniisip niya ito, biglang naramdaman ni Muhwaching ang isang magiliw na titig na nakatingin sa kanya. Nang tumingala siya, nakita niya kaagad si Hongdali na nakatingin sa kanya, na may malabong ngiti sa labi at maamong titig. Thumbs up. Ito ay. Natigilan si Muhwaching. Noong una ay inakala niyang pinagtatawanan siya ni Hongdali, ngunit hindi nagtagal ay naisip niya, hindi dapat ako pinagtatawanan ni Dali. Ayon sa kanyang karaniwang ugali, hindi siya isang taong magkukusa na pagtawanan ng iba. Kaya kung hindi niya ako pinagtatawanan, ang ibig niyang sabihin ay. Sa pag-iisip nito, biglang itinaas ni Muhwaching ang kanyang ulo, siya ay tatayo para sa akin. Hindi ba ibig sabihin? Itinuring na niya ako bilang isang tao. Mga kaibigan, madaling magdagdag ng icing sa cake, ngunit mahirap magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ngayong si Muhwaching ay nawala ng napakalaking tao, maaaring gusto ng iba na layuan kaagad siya, ngunit talagang handang tumayo si Hongdali para sa kanya. Anong klaseng pagkakaibigan ito? Ngayon sa wakas ay naunawaan na ni Muhwaching kung bakit ang mga tao sa paligid ng Hongdali ay palaging nagpapalayaw sa kanya na parang isang kayamanan. Sino ba naman ang hindi gustong mapalapit sa ganyang tao? Ngayong tapos na ang hamon, natural na pumunta sa mga susunod na hakbang.
Matapos muling huminahon ang eksena, malakas na sumigaw ang MC, ngayon, magpatuloy tayo sa susunod na seksyon, ang orange-yellow level na double nobles, maglaban-laban. Sa seksyon na ito, 12 double level na nobles ang naglalaban-laban sa isa't isa, at ang mga natalo ay nakatabla. Ang mananalo ay magpapatuloy sa hamon. Qualification. Ang natalo sa ikalawang pagkakataon ay magiging kapantay sa challenge, at ang green level ay magiging pantay-pantay. Ngayon, magsisimula na ang kompetisyon. Hindi nagtagal, nagsimulang makipagkompetensya sa isa't isa ang 12 kahel at dilaw na maharlika. Sa pagkakataong ito, ang swerte ni Muhwaching ay hindi alam kung mabuti o masama, ngunit nagkataong nakaharap niya si Boyu, na pinagtawanan siya noon. Ang malas yata nitong taong ito ay hindi man lang makainom ng tubig. Mas masayang ngumiti si Boyo, Huaching, kung gayon hindi ako magiging magalang. Ang ganitong uri ng magandang bagay ay dumarating sa iyong pintuan. Sayang. Pero sa hindi inaasahan, nang lumabas ang resulta ng kompetisyon, lumabo talaga ang imahe ni Boyo. Kamangha-manghang mga resulta. Tiningnan ng MC ang mga resulta ng kompetisyon at malakas na inihayag, nanalo si Master Huaching laban kay Master Boyo. Pagkatapos, ayon sa mga patakaran, ang kasunod na martial arts duel ay sa pagitan ni Master Boyo at Master Gao Jia. Paano ito posible? Laking gulat ni Boyo. Tinawanan lang niya si Huaching, pero ayaw niyang makakuha ng mas mataas na grade si Huaching kaysa sa sarili niya. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay mas nakakamangha ang Gao Jia na humamon kay Huaching noon? Sa ganoong kalaban, hindi ba't ang antas ng kanyang double material na noble ay mababawasan ng isang level? Hindi dapat ganito, hindi dapat ganito. Bumagsak ang buong katawan ni Boyo. Kahit na ano, hindi niya akalain na magiging ganito ang resulta ng laro. Si Muhwaching, na dapat ay tumawa sa kanya, ngumuso lang ng mahina sa oras na ito, at wala nang kahit katiting na interes sa pangungutya. Kung gusto mong maging Buddha, dragon, at elepante, kailangan mo munang maging mga nilalang tulad ng mga kabayo at baka. Ang mga namumukod tangi mula sa katutubo ay kadalasang may higit na katatagan, at napakaraming kamanghamanghang mga talento ang namamatay sa mga ups and downs. Hindi naman sa kulang sila sa katalinuhan, sadyang hindi nila kinaya ang kawalan na dulot ng kabiguan. Sa makatuwid, ang mga henyo ay madalas na hindi makatiis ng mga suntok. At madalas, ang mga henyo na makakabangon mula sa suntok ay mas nakakatakot. Malinaw na si Muhwaching ay tunay na lumaki sa kabiguan ngayon lang. Gaya ng inaasahan, matagumpay na nakapasok si Hongdali sa ikalawang round ng kompetisyon. Kung gayon, simulan natin ang ikalawang round ng kompetisyon. Nagpatuloy ang MC. Makalipas ang 10 segundo, sa ikalawang round, nabigo si Muhwaching. At si Hongdali, na ikinagulat ng lahat, ay nanalo muli. Hindi, talagang nanalo ulit si Hongdali. Ano ang ginawa niya? Hindi ba siya ang maalamat na super alibughang? Imposible, nanalo na naman siya. Ngayon nanalo, kwalipikado ka bang hamonin ang yellow at green level nobles? Dapat akong nabulag, paano magiging kwalipikado ang sobrang alibughang anak na iyon na hamonin ang dilaw at berdeng antas? Siyempre, hindi mahalaga kung payag ang mga tao o hindi, sa oras na ito ang 3 tao na tunay na kwalipikadong humamon ay napili, at ang pinuno ng mga seremonya ay malakas na nagpahayag. Noble. Hao Kuo, double orange-yellow level noble, sa ilalim ng utos ng pamilya Li, lalaki, 25 taong gulang. Noble. Jianzhong, double orange-yellow level. Noble, sa ilalim ng utos ng pamilya Li, lalaki, 29 na taong gulang. Nang banggitin ang huling tao, talagang huminga ng malalim ang Master of Ceremonies, at ang boses niya ay halatang 12 decibel ang mas malakas. Noble. Si Dali, isang orange-yellow noble, ay kabilang sa pamilya Ye ng pamilya Jiang, lalaki, 18 taong gulang. Kung sapat na upang sorpresahin ang lahat na matagumpay na naging kwalipikado si Hongdali para sa hamon noon, ngayon, hindi na lamang nagulat ang mga tao. Pero nabigla. Oh my God, di ba? 18 taong gulang. Isang 18 taong gulang na double noble. At kwalipikado kang hamonin ang dilaw at berdeng double nobles. Dapat nangangarap ako, for sure. 18 years old na ako. 8 years old pa lang ako. Kahit kamag-anak niya, ano na ang nangyayari sa mga achievements niya? Oo, isa lang itong himala. Damn it, isang 18 taong gulang na double nobleman ay kwalipikado pa ring humamon. Dapat hindi pa ako gising. No wonder nagulat sila. Maaaring mayroon pa ring mga taong may kwalipikasyon ng double noble sa edad na 18, ngunit ang pinakamalamang ay ang mga red at orange level na double nobles. Siyempre, may mas mataas na posibilidad na mas marami sa kanila ay mula sa mga kaugnay na sambahayan, dahil ang red-orange na antas ay walang magiging disqualification. Ngunit ang Hongdali na ito ay hindi lamang naging isang orange-yellow peripheral noble sa edad na 18, nakuha din niya ang kwalipikasyon upang hamonin. Ang ganyang karakter. Siguradong naglalaro siya ng cheat. Okay, kung gayon, malakas na anunsyo ng MC, panahon na para hamonin ng orange-yellow class nobles ang yellow-green class nobles. Heto na ang unang challenger, ang orange-yellow class nobles, Young Master Hao Kuo.
Habang nagsasalita siya, 10 imahe ang lumiwanag sa gitna ng venue. Ang 10 larawang ito ay eksaktong mga larawan ng lahat ng 10 dilaw at berdeng antas na maharlika na lumahok sa pagtatasa ng promosyon sa pagkakataong ito. Tumayo si Young Master Hauko sa harap ng 10 larawang ito, hinawakan ang kanyang baba, at pagkatapos ay random na pumili ng isang dual noble mula sa pamilya Jiang at sa pamilya Yin, at sinabing, siya lang, pipiliin kong hamunin si Young Master Yan Bin. Sinabi niya sa sandaling nagawa na ang desisyon, malakas na inihayag ng Master of Ceremonies, ang susunod na maghamon ay ang Orange-Yellow Noble Master, si Young Master Hauko. Ang target ng challenge ay ang Yellow-Green Dual Noble Master, Young Master Yan Bin. Hamon, magsimula. Kabanata 932 galit na galit si Dali, at magiging seryoso ang kahihinatnan. Nang bumagsak ang mga salita ng MC sa lupa, tumahimik ang buong venue. Matagumpay bang hamonin ng Orange-Yellow Nobles ang Yellow-Green Nobles? Lahat ay nasa sabik, at lahat sa pamilya Jiang at pamilya Yin ay naikuyong ang kanilang mga kamao. Kung magtagumpay siya sa hamon, nakakahiya na naman. Kahit sa mga stand, si Jiang Chenzo at Yin Tianzang ay lihim na nagpunas ng malamig na pawis. Sa pagkakataong ito ay malinaw na gusto ng pamilya ni Li Tianxing na sampilan sila sa mukha. Kung hihilingin sa kanila na magtagumpay sa ilang higit pang mga hamon, kahit na ang lahat ay hindi sabihin ito sa panlabas, tiyak na mababa ang tingin nila sa kanilang panig sa kanilang mga puso. Ang ganitong sitwasyon ay ganito. Ang lahat ay nakasalalay sa lakas. Kung sino ang mananalo ay may mukha. Napabuntong hininga din si Jiang Donglio. Kahit na ano, ang pagkawala ng kaunti at pagkatalo ay dalawang magkaibang bagay. Sa huli, natalo siya kay Li Haokong, isang black and white level na aristokrata. Wala siyang magawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang 5 walang katulad na mga henyo tulad ni Li Haokong sa buong kalawakan. Ngunit kung ang mga nasa ibaba ay nabaligtad lahat, iyon ay ibang usapan. Sa kabutihang palad, mabilis na natapos ang hamon na ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang dilaw at berdeng maharlika. Sa wakas ay nakuha ni Yan Bin ang kanyang posisyon, ngunit nabigo siyang Master Hauko sa kanyang hamon. Okay lang, natakot ako hanggang sa mamatay ako. Kung ako ay matagumpay na hinamon, ang pagkalugi ay napakalaki. Hindi, yellow at green level, hindi biro iyon. Tingnan natin ang susunod, hindi ko alam. Magtagumpay ka ba sa hamon? Nako, sana ay hindi masyadong miserable. Sa kabilang panig, sa lugar kung saan naroon ang mga taong dinala ni Li Tianxing, lahat ay naghiyawan para sa pangalawang kalahok. Master Jianzhong, halika, kailangan mong hamunin. Tagumpay. Oo, dapat tama kang pumili. Bahala ka. Kung gayon, anyayahan natin ang pangalawang naghamon. Malakas na inihayag ng pinuno ng mga seremonya, dapat mong piliin ang tama. Kalaban. Malapit na. Si Young Master Jianzhong, na nakasuot ng orange-yellow at halos gininto ang windbreaker, ay pumasok sa venue. Tiningnan niyang mabuti ang mga larawan ng lahat. Sa wakas, nahulog ang kanyang mga mata sa isa sa kanila at sinabi niya, siya lang, pipiliin kong hamunin si Master Xia Feng. Muling tumaas ang kapaligiran. Hindi nagtagal, lumabas ang mga resulta. Sa inaasahan ng lahat, sa pagkakataong ito si Young Master Jianzhong ay nabigo pa rin sa hamon. Lahat ng nasa gilid ni Li Tianxing ay bumantong hininga. Pareho silang nabigo sa hamon. Ang pagkakataon ay ginamit. Wala nang hamon ngayon. Sayang at hindi ako nagtagumpay sa challenge. Ang lakas talaga ng yellow-green. Well, ang natitira na lang ngayon ay si Hong Dali. Siguro kung ano ang mangyayari sa kanya. Oo, alam ng Diyos kung sino ang pipiliin niya. Hoy, ano sa tingin mo? Manalo kaya siya? Nagbibiro ka ba? Sa tingin mo posible ba? Haha naman. Sa loob ng Jiang family at Yin family area. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Hong Dali, naghihintay na makita kung hanggang saan ang mahiwagang alibughang anak na ito. Pagkatapos ay iniimbitahan ka namin sa susunod, ang huling naghahaman. Tumingin ang MC sa direksyon ni Hong Dali, nagliwanag ang kanyang mga mata, nasa stage si Hong Dali. Sandaling natahimik ang buong lugar. Dahil dito, ang MC ay patuloy na sumisigaw ng mahabang panahon, ngunit si Hong Dali, na nakaupo roon na nakikipaglaro sa mga ibon, ay walang anumang reaksyon. Susunod, iniimbitahan kita, ang huling naghamon. Kahit na curious ang host. Ngunit muli akong sumigaw, nasa entablado si Hong Dali. Dali, ikaw na. Sa oras na ito, lumapit ang lalaki na nakaupo sa tabi ni Hong Dali at marahang sinundot si Hong Dali, ikaw na ang pumili ng maghahaman. Matapos saksakin ng lalaki si Hong Dali, kitang-kita ni Hong Dali na umindayog sa ilalim ng gulat na mga tingin ng mga tao sa paligid niya, at pagkatapos ay pinunasan ng laway sa gilid ng kanyang bibig, ano ang nangyari sa akin? Nang marinig ang mga salita ni Hong Dali, ang lahat sa pamilya Jiang at ang pamilya Yin ay nagulat sa pagkagulat, at ang mga tao sa Li Tianxing ay agad na tumawa. Ha, dito natulog ang sobrang alibughang ito. Nakita mo ba? Hindi, nagpunas talaga ng laway. Anong magagawa ko? 18 years old pa lang ako. Takot na ako, hahaha. Nako, ang sobrang alibughang anak na ito ay talagang kawili-wili dito. Paano siya makakatulog?
Alam kong parang antok na antok ang bagong panganak na sanggol, hahahong dali, nagpapasuso ka pa ba? Lahat ng tao sa Li Tianxing ay sarcastic. Kahit anong mangyari, magulo at magulo ang eksena. Sa pagtatapos, isang galit na si Jiang Dongliu ang hamampot sa mesa, tahimik, lahat. Nang marinig na medyo nagalit si Jiang Dongliu, ang mga tao sa ibaba ay tumahimik, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay halatang nagdurusa. Magpigil ng tawa. Dali, tumingin si Jiang Dongliu kay Hong Dali, panahon na para piliin mo ang maghahaman, bumaba ka kaagad. Oras na para piliin ko ang maghahaman. Pinunasan ni Hong Dali ang kanyang mga mata sa pagkalito, at pagkatapos ng hindi bumangon, sumuray-suray siya at tinapik si AKA sa ulo, AKA, tulungan mo akong pumili ng isa, hindi ako bababa. Sa pagkakataong ito, si Jiang Dongliu ay ganap na bumagsak, ikaw. Ikaw ay masyadong tamad ka ba? Sa sandaling ito, pinagmamasdan ng kulay abong ibon na may kaunting balahibo sa mga braso ni Hong Dali, ikinakapan nito ang kanyang mga pakpak at lumipad pasulong. Ang mga taong dinala ni Li Tianxing ay tumawa ng baliw. Hindi mabilang na mga tao ang hindi man lang may tuwid ang kanilang mga baywang, at ang buong venue ay nakarinig na lamang ng tawanan na halos pumutok sa langit. Napasinghot ng ilong si Hong Dali at nakaramdam na naman ng antok. Bumangon siya, huminga ng pantay-pantay, Si Jiang Dongliu ay hindi maaaring tumawa o umiyak, ngunit wala siyang magagawa, basta kung ano ang sinabi ni Hong Dali, ito ay mabibilang. Hindi nagtagal, ang kulay abong hanggal na ibon ay dumiretso dito. Ang imahe ng isang dilaw at berdeng antas na maharlika ay umiikot pabalik-balik. Ang maharlikang dilaw-berdeng ito ay si Master Pang Kun. Tiningnan ng Master of Ceremony si Hong Dali na malapit ng makatulog, at pinunasan ang malamig na pawi sa kanyang noo, Master Dali, sigurado ka ba? Sinabi ni Hong Dali, Okay, ngayon, ganap na bumagsak ang host at mabilis na inihayag, ang humahamon ay ang orange-yellow level na Noble Master, siyang Master Dali. Nagsisimula na ang hamon. Ang bawat isa ay yumuko at tumitig sa mga larawan ng kompetisyon. Bagamat walang mga espada o espada sa visual competition na ito, ang kapaligiran ay sobrang tense. Kung tuwiran, para itong martial arts master na nakikipagkumpetensya sa isang galaw para matukoy ang mananalo o matatalo. 10 segundo lang, matutukoy na ang kalalabasan. Crack! Isang marahas na electric light ang kumislap, at hindi nagtagal, lumabas ang resulta. Nang makakita sila ng ganoong eksena, laking gulat ng lahat sa audience. Ang resulta ng hamon ay lumunok ang host, at pagkatapos ay napaungol sa tuktok ng kanyang mga baga, Master Dali, matagumpay ang hamon. Master Dali, matagumpay ang hamon sa Yellow-Green Double Noble Master Pang Kun. With this announcement from the MC, biglang sumabog ang buong venue. Si Hong Dali, isang sobrang alibughang anak, isang double rank na Orange-Yellow Noble, ay hinamon ng isang double rank na Yellow-Green na Noble, at talagang nagtagumpay siya sa hamon. Diyos ko, hindi ba ako nananaginip? Talagang nagtagumpay siya sa hamon. Ito, peke ba ito, tama? Siguro peke, hindi ako naniniwala. Alibughang anak siya paanong posible? Ito ay dapat na dahil. Paano siya magkakaroon ng ganoon kataas na net profit rate? Halos hindi makapaniwala ang mga tao sa Li Tianxing. Gayunpaman, ang bawat link ng sistema ng pagsusuri na ito ay lubos na tumpak, at ang rate ng tubo ay maaaring tumpak sa 10 decimal na lugar. Hindi kalabisan na sabihin na ang error ay tiyak na mas mababa sa 100,000. Dali, magaling. Nagsaya si Jiang Chenzo. Hanggang sa puntong ito sa pagtatasa ng promosyon, ang pamilya Jiang at ang pamilyang Yin ay halos palaging pinipigilan ng kalaban. Maging ito ay ang bilang ng mga kwalifikasyon sa hamon o ang bilang ng mga matagumpay na hamon, si Li Tianxing ay halos nagkaroon ng napakalaking kalamangan, at ang ratio sa pagitan ng dalawang panig ay halos umabot sa isang nakakatakot na antas na 1:3. Ngayon, sa wakas ay mabuti na, kasama si Hong Dali, maganda niyang maibabalik ang pamilya Jiang at ang pamilyang Yin ng isang panalo. Ang galing talaga ni Dali. Tinampal ni Yin Tianzang ang kanyang hita sa Punonibik, kailangan mong sipain ng husto ang iyong ina ng ganito. Pagkatapos niyang sabihin ito, malinaw niyang naramdaman ang mga tingin ng tatlong tao sa gilid ni Li Tianxing, at nagmamadaling tinakpan ang iyong bibig. Si Jiang Dongliu ay nakasimangot, well, ang batang ito ay talagang magaling. Hinamon ni Master Dali si Master Pang Kun, matagumpay ang hamon. Sa oras na ito, mabilis na nag-anunsyo ng malakas ang Master of Ceremonies, susunod, hintayin natin ang Martial Arts Challenge mamaya. Kung matagumpay pa rin ang Martial Arts Challenge, ipupromote si Master Dali sa Yellow-Green Level Peripheral Noble, at si Master Pang Kun ay ibababa sa Orange-Yellow Level Peripheral Noble. Sa orihinal, ito ay isang normal na hakbang ng anunsyo. Pagkatapos ng anunsyo na ito, ang susunod na hakbang ay ang dilaw-berdeng antas. Nakipagkumpetensya. Ngunit ang problema ay maraming beses, ang direksyon ng mga bagay ay kadalasang nagbabago ng lubusan dahil sa isang maliit na pagbabago.
Karaniwang tinatawag ng mga tao ang ganitong uri ng bagay na butterfly effect. Ang dahilan ng bagay ay talagang napakasimple at pare-pareho sa sentido komon. Nakita ng double nobleman na nakaupo sa tabi ni Hong Dali na nagtagumpay si Hong Dali sa hamon, at talagang gusto niyang ipakita ang kanyang mabuting kalooban kay Hong Dali. Kaya sa oras na ito, inihayag ng Master of Ceremonies ang pagtatapos. Sa mabait na puso, sinundot niya muli ang braso ni Hong Dali, "Dali, gumising ka, nagtagumpay ka na sa hamon." Sa katunayan, kung ito ay ibang tao, sa palagay ko ay ayos lang. Tutal andito din sila for take care of yourself. Ngunit si Hong Dali ay may napakalaking pagkukulang galit na galit siya kapag nagising. Nang huminahon na ang lahat sa audience at naghahanda para panuurin ang susunod na kompetisyon, ginaisang si Hong Dali ng double noble. At hindi lang siya nagising, galit na galit din siya. Galit na galit si Dali, at magiging seryoso ang kahihinatnan. Anong ginagawa mo? Bakit hindi mo sabihin sa mga tao na matulog na? Malakas na umungol si Hong Dali, napakaseryoso ba ng promotion assessment para sa isang sirang tao? Ano ang hinahamon mo kung wala kang gagawin? Kailangan mo ba akong pilitin na maglaro sa gym? Halika, marami pang darating. Ilang tao na ba ang sinundo ko? Matulog na tayo pagkatapos nilang kunin. Kabanata 933 Pyramid. Ilang tao ang nasa likod ko. Pipiliin ko silang lahat at matutulog pagkatapos kunin. Sa sandaling natapos na ni Hong Dali ang pagsasalita ng mga sobrang arrogant at nangingibabaw na mga salita, ang buong eksena sa pagtatasa ng promosyon ay biglang tumahimik. Sa pagkakataong ito ay tahimik ng kalahating minuto, at pagkatapos ay sa isang iglap, ito ay ganap na sumabog. Diyos ko, hindi ba totoo ang sinabi niya? May balak ba siyang hamunin ang lahat ng dobleng maharlika na naruroon? Baliw, dapat ay baliw siya. Isa lang siyang orange-yellow double noble, at talagang sinabi niyang gusto niyang pumili ng. Siguradong nagsasalita siya sa tulog niya, di ba? Hindi naman siya exaggerated sa panaginip niya, di ba? Ito ang pagtatasa ng promosyon, hindi isang lugar para kumilos ka ng ligaw. Sa oras na ito, lahat ng tao sa buong eksena ay itinuro ang kanilang mga daliri kay Hong Dali, at hindi mabilang na mga tao ang nag-aakusa kay Hong Dali na masyadong mayabang. Pagkatapos ng lahat, sino si Hong Dali? Isang orange-yellow dual material na aristokrata. Sa madaling salita, ang Hong Dali ay pumapangalawa hanggang sa huli sa 7 antas ng dobleng maharlika. Ngayon lang, matagumpay niyang hinamon ang isang maharlikang dilaw-berde na antas, na ang ibig sabihin ay ang kay baba ay nasa 3 pwesto. Talagang sinabi ng ganoong tao na gusto niyang hamunin ang buong audience. Sa tingin mo ba, papel lang ang dobleng maharlikang iyon? Sino siya sa tingin niya? Sa mga nakatayo sa harap, tumingin si Jiang Chenzo kay Hong Dali sa sandaling ito, lihim na pinagpapawisan para sa kanya. Sa sobrang pananabik niyang mahanap si Hong Dali, talagang gusto niyang mabawi ang isang tagumpay. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Chenzo ay matagal nang nakikipag-ugnayan kay Hong Dali, at si Jiang Chenzo ay naunawaan na ang mahika ni Hong Dali. Gayunpaman, nilapitan lamang niya si Hong Dali sa pag-asang mapahina ang momentum ng pamilyang Li, ngunit hindi niya inaasahan na direktang hamunin ni Hong Dali ang buong audience ng ganito. Bukod dito, kung gusto mong hamunin, hindi ito pinapayagan ng panuntunang ito. Baliw ang batang ito. Nagulat si Li Tianxing sa una. Tapos bigla siyang natuwa, inaantok ka na ba? Ang galing talaga. Ngayong nasabi mo na, tingnan ko kung paano ka makakababa sa pwesto ngayon. Sa oras na ito, natapos na ang mga salita, at hindi mabilang na lahat ay naghihintay upang makita ang saloobin ng mga pinuno sa rostrum. Lahat, tumahimik. Tumayo si Jiang Dongliu at idiniin ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, tumahimik ang eksena. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hong Dali at nagtanong, Hong Dali, ang sabi mo lang gusto mong maglaro sa gym, di ba? Sinabi mo rin na kahit gaano karaming tao ang nasa likod mo, gusto mong maghamon ng magkasama, di ba? Kung ibang tao. Kapag umabot na sa puntong ito, natatakot ako na kahit wala akong kakayahan, kailangan ko pa rin kumapit. Sa pangkalahatan, tinatawag ng mga tao ang sitwasyong iyon na isang walang hiyang tao. Ngunit ang ibang tao ay ibang tao, at ang alibughang Hong ay ang alibughang Hong, na hindi pareho. Natapos na magtanong si Jiang Dongliu. Matagal na hindi nakasagot si Hong Dali. Hong Dali. Medyo hindi rin sigurado si Jiang Dongliu sa nangyayari, Hong Dali, may itatanong ako sa iyo. Wala pa ring tugon. Sa oras na ito, may maingat na tumingin sa mukha ni Hong Dali, at biglang nalaman na ang katawan ni Hong Dali ay nanginginig ng gusto, at may kumikislap na laway sa sulok ng kanyang bibig. Damn it, Waller, gaano ka kakatulog? Pagkasabi pa lang ng mga dominanteng salita ay nakatulog na naman siya. O natutulog ka nang nakatayo. Maaaring ang matandang ito ang reincarnation ng God of Sleep. Masyado siyang inaantok. Itinuturing bang sleepwalking ang sinabi niya noon? Wahahahaha. Nakita ko talaga ngayon. Ang mga salita sa mukha nila. Nakakahiya si Hong Dali. Hahaha. Napaka-invincible ng lalaking ito na makatulog sa ilang segundo. Ang pamilya Jiang at ang pamilya Yin ay sobrang nanlumo na hindi man lang sila naglakas loob na itaas ang kanilang mga mukha.
Maging si Jiang Chenzo ay hindi na nakatiis, kalimutan mo na ito, magpapanggap na lang akong hindi ko nakita, kung hindi, asar ako sa kanya. Napatulala si Yin Tianzang nang makita niya ito, mahal, ang aking makapangyarihang kapatid ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Napakalaki ng puso mo. Napakatahimik ni Hong Dali kaya hindi napigilan ni Jiang Donglio na sabihin, sandutin mo siya ulit. Ang bastos na ito. Kaya't sinundot muli ng double-educated nobleman ang braso ni Hong Dali. Isa pang nakakagimbal na Dagandong, hindi mo ba alam na palalayasin kita? Ang daming tao sa likod ko. Huwag mong gambalain ang pagtulog ko. Ano, may paggalaw man lang, nagmamadaling sinabi ni Jiang Donglio, ngunit wala kaming mga panuntunan para sa paglaktaw ng mga hamon dito, at talagang plano mo bang hamunin silang lahat? Sa lahat ng panahon, ang panuntunan ng pagtatasa ng promosyon ay makipagkumpetensya muna sa parehong antas, at sa wakas ay piliin ang isa na may parehong antas. Ang pinakamalakas na tao sa antas ay bibigyan ng kwalipikasyon upang hamunin, at ang mga haamon sa mas mahina sa nakaraang antas ay mapopromote kung ang hamon ay matagumpay. Ngunit gaya ng sinabi ni Hong Dali, hinamon siya ng lahat ng nasa likod nila wala pang nakagawa nito mula nang magkaroon ng ganoong pagsubok sa pag-promote. Kahit na ang pag-iisip na ito ay ang unang pagkakataon. Ang problema ay halatang 2 beses na sunod-sunod na Jin Aisang si Hong Dali, at sa pagkakataong ito ay talagang baliw na siya, hindi ba ang panuntunan ay para lang sa mga tao na labagin? Kung walang rules, palitan mo. I find it troublesome. Ilan na ba? Ilang beses na akong nakipag-away. Don't disturb my sleep. Ang mga patakaran ay ginawa upang masira. Napakaganda nito. Nagulat ang lahat sa audience sa sinabi ni Hong Dali. Ang nervyos ng sobrang alibughang anak na ito ay sadyang walang talo. Sa harap ni Jiang Donglio, isa sa 5 emperador, sinabi niya na ang mga patakaran ay dapat labagin. Huwag na nating pag-usapan kung may ganoong tuntunin sa panahong ito. Kahit na ito ay isang kahihiyan, ang kahilingan ni Hong Dali ay dapat matugunan. Kung hindi, hindi ba sasabihin ng mga tao na tinanggihan nila ang kondisyong ito nang wala man lang pagkakataon? Dahil ba ito sa takot nila na talagang magalit si Hong Dali sa lahat? Kaya kahit anong tingin mo, dapat bigyan mo siya ng pagkakataon sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, kung nabigo ka sa hamon, mapaparusahan ka para sa parehong mga krimen. Ito ay hindi lamang nagpapakita ng ating prinsipyo ng pagiging bukas at pagpaparaya, ngunit nagpapatunay din na ikaw ay nagsasalita lamang ng walang kaparirikan. Pag-uusapan natin ito pagdating ng panahon. Kahit anong parusa ko sa iyo, natural na maniniwala ang lahat. Oo nga, bago pa man magsalita si Jiang Donglio, si Li Xuancheng ang unang gumawa ng pinal na desisyon, napakabait na bata, dominante at matapang. Pagkatapos ay bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na iligtas ka mula sa kawalang kasiyahan. Ngayon, ang mga patakaran para sa pagtatasa ng promosyon ngayong taon ay pansamantalang binago. Ang panuntunang ito ay para sa iyo lamang. Nang sabihin niya ito, gusto pa ring tumanggi ni Jiang Donglio. Kung tutusin, masyadong malaki ang laro sa pagkakataong ito, at talagang nabigo si Hong Dali at hindi niya kayang mawala ang taong iyon. Ngunit maliwanag na hindi siya bibigyan ni Li Xuancheng ng pagkakataon. Narinig na lang niya si Li Xuancheng na malakas na nagsabi, mula ngayon, ikaw, mag-isa, ay haharap sa lahat ng dobleng maharlika sa likod. Siyempre, ito ay isang digmaang pangnegosyo, kaya ito ay negosyo lamang. Gusto kong makita kung gaano karaming tao ang makakalaban mo. Walang problema, walang pakialam na sabi ni Hong Dali, magsimula na tayo. Huwag ka munang magmadali, nginisya ni Li Xuancheng at biglang sinabi, dahil nandito ako. Nag-set up ako ng hiwalay na mga patakaran para sa iyo, kaya tiyak na makakakuha ako ng ilang mga benepisyo. Nang marinig ito ni Jiang Donglio, palihim siyang tumawag. Malinaw na may agenda si Li Xuancheng para sa digmaan para sa Hong Dali. Kung gayon natural na kailangan nating makinig sa kung anong mga kondisyon mayroon si Li Xuancheng. Halika na, walang pakialam na sumangot si Hong Dali, paano naman ang mga mantsa ng tinta? Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali, muling napabuntong hininga ang lahat sa audience. Iyon ay si Li Xuancheng, ang pinakamalakas sa 5 emperador, ang pinuno ng pamilyang Li. Talagang naglakas loob si Hong Dali na magsalita tungkol sa kanyang mga marka ng tinta. Itong si Hong Dali ba ay hindi nasisiyahan sa kanyang mahabang buhay? At hindi yun ang pinakamasamang bahagi. Ang pinakanakapahamak ay ang ngumiti si Li Xuancheng nang hindi man lang galit, napakasimple ng kahilingan ko. Kung matatalo ka, kailangan mong sagutin ang ilang tanong mula sa akin. Paano na? Okay. Naisip ito ni Hong Dali. Sumang-ayon siya nang hindi nag-iisip at nagtanong, paano kung manalo ako? Anong gusto mo? Tumitig ang mga mata ni Li Xuancheng kay Hong Dali, ano ang ibibigay ko sa iyo? Walang problema, magsimula tayo. Huminga ng mahabang hikab si Hong Dali, tapusin natin ang kompetisyon at magpahinga ng maaga. Lahat sa ibaba ay nagulat kay Hong Dali, sinabi talaga ng taong ito kung ano ang mangyayari kung manalo siya. Sa tingin ba niya ay mananalo siya? Siguro nawala ng malay ang lalaking ito sa pagtulog. Hindi niya ginawa ito sa kanyang panaginip, tama. Tama, sino sa tingin niya?
Sa oras na ito, napakunot ang noo ni Jiang Dongliu at nag-isip sandali, pagkatapos ay biglang sumingit, Lao Li, naisip ko lang, masyado bang mataas ang hinihingi natin? Bagamat sinabi ni Hong Dali na hahamunin niya ang buong audience, hindi ba dapat kasama rito si Hao Kong? Makatwiran ang panukalan ni Jiang Dongliu, ngunit ang kay Li Xuancheng ay hindi. Walang paraan para pabulaanan ito. Pagkatapos ng lahat, si Li Haokong ay isa lamang sa 5 itim at puti na antas na maharlika sa buong kalawakan. Siya ay isang henyo sa mga tunay na henyo. Mukhang hindi sinsero na isama siya sa kanila. Anyway, hindi pwedeng pumatay doon si Hong Dali, kaya baka maging mas mapagbigay pa siya, para kapag natalo si Hong Dali at tinanong siya ng mga tanong na iyon, baka masagot niya ito ng maayos. Agad siyang tumango at sinabing, okay, pagkatapos gaya ng sinabi mo, pumunta sa Z-Black level, paano kung manalo siya? Okay. Alam din ni Jiang Dongliu na tiyak na hindi na niya ito mapipigilan pa. Gayunpaman, pagkatapos maabot ang lilang at itim na antas, mayroon pa rin akong pag-asa. Tanging-tango lamang ang aking nagagawa, at kasabay nito ay palihim na nagdarasal sa aking puso, huwag kang masyadong magpapatalo, Tio Dali, kung hindi, ang aking matandang mukha ay. Okay ka lang ba? Si Hong Dali ay lubos na hindi nasisiyahan. Patience, okay, simulan na natin. Okay, simulan na natin. Hinampas ni Li Xuancheng ang mesa. Kaagad, malakas na inanunsyo ng MC, nagbago ang mga pansamantalang panuntunan. Magsisimula na ngayon ang Leapfrog Challenge ni Hong Dali. Tulad ng sinabi niya, ang holographic projection sa gitna ng arena ay nagbago kaagad. Unang lumabas ang imahe ni Hong Dali, nakatayo sa ibaba. At sa mismong harapan niya ay isang malaking pyramid na gawa sa mga tao. Sa ilalim ng pyramid, mayroong 9 na tao maliban sa dilaw at berdeng antas na maharlika na matagumpay na hinamon ni Hong Dali. Sa itaas, mayroong 8 berde at berdeng antas na dobleng maharlika. Sa ikatlong palapag, mayroong 6 na blue level double nobles. Sa ika-4 na palapag, mayroong 4 na asul lilang antas na maharlika. Sa ika-5 palapag sa taas, may 2 purple at black nobles. Ang mga larawan ng mga dobleng maharlika na ito ay nakaupo lahat sa isang kumikinang na gininto trono, na nakakross ang kanilang mga binti at nakasuot ng mga espesyal na windbreaker na kumakatawan sa mga dobleng maharlika. Nakakamangha ang aura nila. Si Hong Dali, gayunpaman, ay tumayo sa lupa, na nagbibigay ng impresyon na siya ay tulad ng isang maliit na tao, hinahamon ang mga walang talo na awtoridad. Ang mga mata ng lahat ng nasa audience ay nakatutok sa pyramid. Lumipad pabalik si AKA sa ulo ni Hong Dali. Malakas na sinabi ng Master of Ceremonies, Leap Level Challenge, simulan na natin. Kabanata 934, lahat ay natalo. Magsisimula na ang Leapfrog Challenge. Ang bawat tao ay nagtaas ng kanilang mga puso sa kanilang mga tiyan. Matagumpay na hinamon ni Hong Dali ang isang dilaw at berdeng antas na noble noon. Dahil ba iyon sa swerte o dahil talagang may kakayahan siya? Siyempre, wala sa mga iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay sa harap ng Hong Dali, mayroong 9 na dilaw at berdeng antas na maharlika. Lahat ng dilaw at berdeng antas. Kaya sa madaling salita, mapalad man siya o talagang kaya niya, malalaman natin kaagad. Swerte siya, dapat maswerte siya. Ang lahat ng nasa panig ni Li Tianxing ay tahimik na nag-iisip sa kanilang mga puso, siya ay tiyak na mabibigo. Dapat mabaigo siya, isa lang. Paano matatalo ng 2 antas na maharlika ang lahat? Naisip ng pamilyang Jiang at ng pamilyang Yin, tagumpay. Dapat kang magtagumpay. Bagamat imposibleng matalo mo ang lahat, hindi bababa sa huwag masyadong matalo. Oo, kung matatalo mo ang ilang dilaw at berdeng antas, ito man lang ay magpapatunay na ikaw ay talagang may kakayahan, at iyon ay magiging makabuluhan. Pagkatapos ay sa ilalim ng tingin ng lahat sa madla, sa wakas ay nagsimulang gumalaw ang imahe ni Hong Dali. Sandaling tumibok ang puso ng lahat na para bang hinahampas ng kahoy na maso. Bagamat hindi nila ito hinamon mismo, walang bahid ng kaba. Ang imahe ni Hong Dali ay dumating sa harap ng unang dilaw berdeng grado double noble. Nagkaroon ng kaluskos ng kidlat at kulog, at sa lalong madaling panahon ang resulta ay lumabo ang imahe ng dilaw berdeng figure. Sa unang round ng kompetisyon, nanalo si Hong Dali. Good luck, ang swerte siguro ng lalaking ito. Ang mga tao sa panig ni Li Tianxing ay nagsimulang bamulong, patayin siya sa pangalawa. Ang mga tao sa panig ng pamilya Jiang ay masiglang nagsaya, Hong Dali, magandang trabaho. Ang imahe ni Hong Dali ay patuloy na sumulong, at sa lalong madaling panahon, ang pangalawang lugar ay nasa dilaw berdeng antas. Nanalo pa rin si Hong Dali. Ang pangalawang tao ay natalo. Nagsimulang pigilin ang hininga ng lahat sa audience. Sa pagkakataong ito ay hindi na sila nang ahas na isipin na maswerte si Hong Dali. Kung tutuusin. Kung ikaw ay mapalad, maaari kang manalo ng isa, at kung mas mahusay ka, maaari kang manalo ng 2. Ngunit kasama ang taong nauna sa kanya, 3 beses nang natalo si Hong Dali. Paano pa kaya siya sinuswerte? Magpatuloy, ang ikatlong dilaw berdeng antas sa pyramid. Sa loob ng 10 segundo, kumikidlat at kumulog, at ang puso ng lahat ay tumibok na parang tambol.
Bumagsak ang ikatlong dilaw-berdeng klase, at patuloy na sumulong si Hong Dali. Natigilan ang lahat sa audience. Ang pang-apat na tao. Bumagsak. Nahulog ang ikalimang tao. Nahulog ang ika-anim na tao. Sa oras na ito, halos lahat ay natigilan. May lakas kaya itong Hong Dali na hamanin ang lahat ng dilaw at berdeng antas. Sa lalong madaling panahon, ang mga katotohanan ay nasa harap namin, nang ang imahe ng ika-siyam na dilaw-berde level na Maharlika ay lumabo. Nanginginig ang boses ng Master of Ceremonies. Hindi na siya nakapagpigil pa at halos gumamit na siya ng pinakamataas na boses sa kanyang buhay, na nagpapahayag, Master Dali, hamanin ang lahat ng siyam na dilaw at berdeng Maharlika. Ang hamon ay matagumpay. Ang hamon ay matagumpay. Sumabog agad ang buong audience. Siya. Talagang tinalo niya ang lahat ng siyam na dilaw at berdeng antas na Maharlika. Ito. Totoo ba talaga ito? Pandaraya ba ito? Ganon ba talaga siya kalakas? Hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala. Hindi ba panaginip ito? Isa siyang aliberga. Hindi ba't kasing galing siya ng alibughang? Ito ay imposible. Ito ay imposible. Ang Hong Dali na ito ay isang sikat na aliberga. Gaano na siya katagal naging double noble? Kaya niyang hamanin ang lahat ng yellow at green level. Maging si Jiang Donglio ay nalilito na hindi sila makapaniwala, itong Hong Dali, ganoon ba talaga siya kalakas? Natigilan ang lahat. Ito ay totoo. Mabangis na kinusot ang kanyang mga mata, ang ilalim na hanay ng pyramid ay umitim. Sabihin sa mga tao ang lahat. Ang lahat ng ito ay totoo. Kung tutuusin, walang ganap na kasinungalingan sa data ng istatistika. At sa dulo, pagkatapos na ang mga hamon ng lahat at ang pagtasa sa promosyon na ito ay tapos na, iba't ibang data ng negosyo ang iaanunsyo. Sinamantala ang maikling pahinga sa panahon ng intermission, lahat ay tumingin sa direksyon ng Hong Dali. Talagang nakatulog muli si Hong Dali habang nakaakbay sa napakalaking pangit na ibon, Talagang nakatulog ulit ang lalaking ito. Hindi ko na matiis, hindi ako papatol sa mga taong ganito. Ang mga tao ay nag-iisip ng kahit ano. Sa oras na ito, ang Master of Ceremonies ay patuloy na nag-anunsyo, susunod, ang hamon ay nagpapatuloy. Itong round, Hong Dali, hamanin ang lahat ng berde at berdeng antas na dobleng Maharlika. Whoosh! Biglang lumitaw ang imahe ni Hong Dali, at lumitaw ang isang lumilipad na disk sa kanyang paanan. Tumaas siya ng 2 metro sa antas ng berde at berdeng antas na dobleng Maharlika. Bago hinamon ni Hong Dali ang yellow-green level, dahil minsan na rin siyang nanalo, medyo naghanda ang lahat, kaya kahit ayaw nilang maniwala, medyo madali pa rin itong tanggapin. At ngayon sa antas na berde-berde. Ang berdeng-berdeng antas na ito ay hindi gaanong naiiba sa dilaw-berdeng antas. Ang Hong Dali ay dapat mab-aigo sa pagkakataong ito. Oo, kahit na ang green-green na level ay hindi maganda. Ito ay tiyak na matatalo siya sa pagkakataong ito. Hindi ko akalain na makakaligtas siya sa una. Tahimik na nag-uusap ang mga tao sa ibaba, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa gitna ng venue. Palihim na ikinuyong ni Yin Tianzang ang kanyang mga kamao, Dali, halika, dapat mong sipain ng husto ang iyong ina, hahaha. Mab-aigo. Pumuti ang mga kamao ni Li Tianxing, itong round, Hong Dali, talagang gagawin mo ito. Nabigo. Kung gayon, ang pinuno ng mga seremonya ay sumulyap sa mga manunood at malakas na sinabi, magsisimula na ang hamon. Hinahamon ni Hong Dali ang berde at berdeng antas na mga Maharlika, magsimula tayo. Ang imahe ni Hong Dali ay nagsimulang umusad ng dahan-dahan. Hindi nagtagal ay dumating sila sa harap ng unang dalawahang antas na berde at berdeng Maharlika, at ang puso ng lahat ay nasa kanilang lalamunan. Magtagumpay kaya siya sa hamon? Crack, sa kidlat, hinamon ni Hong Dali ang unang berde at asul na antas na double noble. Ang hamon ay matagumpay. Nagkagulo ang buong lugar. Walang inaasahan na talagang hamanin ni Hong Dali ang isang dobleng Maharlika sa antas ng berde at asul at magtatagumpay. Oh my God, nagtagumpay talaga siya. Nananaginip siguro ako. Dapat. Talagang nagtagumpay siya sa challenge. Iyon ang green-green level. Nasa orange-yellow level lang si Hong Dali dati. Totoo ito. Posible ba talaga? No wonder nagulat ang mga tao. Alam mo, sa promotion at assessment arena na ito, bakit wala pang nagtagumpay sa paglukso sa hamon noon? Ito ay dahil ang lakas ng bawat antas ay hindi mas malakas kaysa sa nakaraang antas. Upang magbigay ng pinakasimpleng halimbawa, sa pangkalahatan, ang net profit ratio ng isang red-orange level na aristokrata ay karaniwang nasa pagitan ng 70 at 120. Ang mas masahol pa ay higit sa 70, at ang mas mahusay ay higit sa 120. Pagkatapos ng lahat, sa isang industriya na nagkakahalaga ng 10-10 milyon o higit pa, mahirap nang lumikha ng humigit kumulang doble sa netong kita sa loob ng isang taon. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay maikli. Bagamat maraming kumpanya ang nagsisimula sa ilang milyon sa mga asset, pagkatapos ng ilang taon o higit pa, ang mga asset ay lumampas sa 100 milyon. Pagkatapos ng lahat, iyon ay dahil sila ay naipon ng mabagal sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang pagtatasa ng promosyon na ito ay batay sa rate ng tubo sa loob ng isang taon.
Sa maikling panahon, ang antas ng pula-kahel ay karaniwang 102 na itinuturing na pinakamalakas. Ang mas advanced na mga mamaya, ang orange dilaw na antas, karaniwang umabot sa tuktok ng 110% hanggang 140%. Dilaw-berde na antas, 130% hanggang 170%. Kapag naabot mo ang berdeng antas, ito ay magiging 160% hanggang 200%. Ano ang konsepto ng net profit margin na 200% sa isang taon? Ang isang kumpanya na nagkakahalaga ng RMB 30 milyon ay kailangang lumikha ng netong kita na RMB 60 milyon sa isang taon. Ano ang netong kita? Iyan ang netong kita pagkatapos ibawas ang mga gastos, isang netong kita na 60 milyon. Gaano kakilabot? Ngunit talagang hinamon ni Hong Dali ang berde at berdeng antas na dobleng maharlika, at nagtagumpay sa hamon. Walang makakatawa sa oras na ito. Nakakatakot ang Hong Dali na ito. Ito, nanlaki ang mga mata ni Li Tianxing. Hong Dali, nagtagumpay nga ba siya sa Leapfrog Challenge? Ngunit kitang-kita na pumunta rito si Hong Dali para maglaro ng football, nagsimula muli ang kanyang mga yapak. Ang pangalawang berde at asul na antas na maharlika ay lumuhad pagkatapos ng 10 segundo. Ang ikatlong pwesto, patuloy na lumuhad, ang ika-4 na pwesto, lumuhad pa rin. Si Hong Dali ay parang isang invincible commander sa pyramid na ito. Saan man itinuro ng espada, sunod-sunod na sumuko ang mga kalaban. Wala man lang suspense. Dumaan sila sa labanan sa lahat ng paraan, ngunit sa isang sandali, lahat ng 8 berde at asul na antas na maharlika ay napatay sa labanan. Ahem, halos mabulunan si Jiang Dongliu sa sarili niyang laway, tama ba ako? Green na antas, lahat ng hamon ay matagumpay. Yan ang green level. Ganun lang, napatay ba silang lahat sa espada ni Hong Dali? Isang tunay na bomba. Pagsabog sa gitna ng karamihan. Si Hong Dali, ang tinatawag na alibughang anak, ay hinamon ng green level at nagtagumpay sa bawat pagsubok. Ito ay halos masasabing isang mito, isang out-and-out na mito. Ang orange dilaw na antas na double noble, sa larangan ng negosyo, ay humarap sa mga hamon na lampas sa antas, at lahat sila ay matagumpay. Sa mga peripheral nobles na naruroon, sino ang makakagawa nito? Napakabait na bata, si Dali ay isang halimaw. Tinitigan ni Yin Tianzang ang pyramid sa gitna ng venue habang nakabuka ang bibig na halos malagyan niya ito ng itlog ng ostrich. Dali, napakaganda nito, green level, lahat sila ay natalo sa isa't isa. Isang himala na nagtagumpay silang lahat sa Leapfrog Challenge. Bumagsak din ang lahat ng mga peripheral nobles sa ibaba, hindi ba ito? Sobra. Ito ay pagdaraya. Ang lahat ng mukha ng mga maharlika sa paligid ay naging asol. Pinagtawanan nila si Hong Dali dahil sa hindi pagpapahalaga sa kanyang kakayahan noon, ngunit sa isang kisap mata, namamaga ang kanyang mukha. Huwag na nating pag-usapan kung kayang hamonin ni Hong Dali ang mga nasa likod niya, itong 2 round pa lang ay nagpatunay na sa kanyang lakas. Hindi kalabisan na sabihin na kahit na mabaigo si Hong Dali sa bandang huli, ipagmamalaki niya ang kanyang pagkatalo. Kung tutusin, hindi ganoon kadali ang magtagumpay sa mga hamon ng Leapfrog at talunin silang lahat. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang dalawahang maharlika ng parehong antas ay may iba't ibang antas ng lakas. Ang isang mataas na rate ng kita ay maaaring 200%, at ang isang mababang rate ng kita ay maaaring 16% lamang. At si Hong Dali ay natalo sa lahat ng laban, kaya ang kanyang lakas. Kahit si Li Haokong, na 5 black and white level noble lang sa buong galaxy, ay medyo nagulat. Kabanata 935, patayin silang dalawa sa isang paghaharap. Bagaman ang Hong Dali na ito ay sapat na mayabang, mayroon pa rin siyang mga kakayahan. Naisip ni Li Haokong sa kanyang sarili, hindi katakataka na naglakas loob siyang hamanin silang lahat. Ngayon ay tila mayroon siyang lakas ng isang asul-asul na maharlika. Well, marahil ay maaari pa rin niyang makuha ito. Ang pagkakataong hamonin ang mga antas ng asul at lila. Tungkol sa mga antas ng lila at itim, natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Sa totoo lang, hindi nakakagulat na sigurado si Li Haokong. Sa gitna ng dalawang maharlika, kung mas malayo sila, mas kitang-kita ang agwat. Ang net profit margin ng mga green level na produkto ay karaniwang nasa pagitan ng 160% at 200%. Kapag naabot ang asul na antas, tiyak na magkakaroon ng malaking lukso sa hanay na ito. Ang pinakamababang antas ay karaniwang nasa pagitan ng 210 at 280%. Kapag umabot na sa blue-purple level, ito ay magiging 300 hanggang 400%. Ang antas ng purple-black ay maaaring umabot ng higit sa 420% hanggang 550%. Tulad ng para sa black and white class, na mayroon lamang 5 tao sa buong kalawakan, ang net profit margin ni Li Haokong ay isang nakakatakot na 700%. Isang net profit margin na 700%. Nangangahulugan iyon na ang pamumuhunan ng 100 milyon ay magreresulta sa netong kita na 700 milyon sa isang taon. Nakakakilabot. Tingnan muna natin kung saan siya pupunta.
Biglang lumingon si Li Haokong at tumingin sa direksyon ni Hong Dali. Si Hong Dali ay natutulog doon sa sobrang tamis na halos umagos ang kanyang laway. Sumimangot si Li Haokong at umiling, hindi ko alam kung paano lumaki ang nerbiyos ng taong ito. Medyo nag-aalala ako, ngunit natutulog pa rin siya. Sa pag-iisip nito, lumingon si Li Haokong at nagpatuloy sa panunood ng hologram sa gitna ng venue. Inaasahang Green-Blue level. Siguradong hindi ka makakalagpas sa level na ito. Ang mga iniisip ni Li Tianxing sa oras na ito ay tiyak na kumakatawan sa mood ng lahat ng nasa kanyang panig, Green-Blue level, may pagkakataon ka pa. Ngunit ang Green-Blue level sa likod mo. Siyempre, kahit ano pa ang isipin ng lahat ng naruroon, natalo na ni Hong Dali ang lahat ng mga manlalarong green level. Susunod. Ang target niya ay ang lalong makapangyarihang klase ng Qinglan sa likod niya. At ang dami ng tao sa blue level. May 6 na tao sa kabuuan. Swish, si Hong Dali, na tumuntong sa frisbee, ay tumaas sa 2 antas ng blue level. Sa isang iglap, muling natuon ang mga mata ng lahat ng tao sa silid. Bilang isa sa 5 emperador, si Jiang Dongliu ay lihim na nagpawis at patuloy na sumisigaw sa kanyang puso, "Ikaw bastard, nasa akin ka. Halika. Sa pagkakataong ito ay nasa blue level ka na, patayin ang bawat isa at kumita ng isa, haha." Li Xuancheng bagamat walang pagbabago sa kanyang ekspresyon sa mukha, medyo nanlumo siya sa kanyang puso, ang Hong Dali na ito ay talagang nag-udyok sa napakaraming tao. Kung magpapatuloy ako ng ganito, natatakot ako na hindi ako magiging maganda. May kanya-kanyang iniisip ang dalawa. Ang lahat ay nag-iisip, ngunit sa oras na ito ang MC ay sumigaw ng malakas, "Hong Dali, hamanin ang asul na antas, magsimula ngayon." Agad na tumahimik ang buong lugar, at hindi nagtagal, natapakan ni Hong Dali ang frisbee. Pagdating sa harap ng unang blue level double noble, mayroong 6 na asul na antas na maharlika sa kabuuan, at ang una ay kabilang sa pamilya Yin ng pamilya Jiang. Crack, mabilis na ipinakita ang mga resulta ng kompetisyon. Ang unang blue level double noble ay natalo ni Hong Dali. Napabuntong hininga ang buong audience, at sa sandaling ito, isang sigaw ang umalangaw sa double aristokratikong lugar ng pamilya Jiang at ng pamilya Yin, Hong Dali. Magaling! Ha. Talagang nanalo ka, ang galing. Fair na. Napalingon ang lahat. Ang nagsalita ng malakas ay talagang ang green level double noble na natalo lang ni Hong Dali. Nang makakita ng ganoong eksena, tumawa ang lahat sa panig ni Li Tianxing. Ha, nasunog na ba ang mga utak mo? Pinalakpakan ka pa pagkatapos mong ma-challenge. Oo naman, mahina kayong lahat, haha. Oo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng matagumpay na humamon at pumalakpak. Talagang kakaiba ang mga nangyayari taon-taon, lalo na ngayong taon. Sa harap ng panghihikayat mula sa mga tao sa ilalim ng pamilyang Li, ang mga tao sa ilalim ng pamilyang Jiang at ang pamilyang Yin ay hindi gustong madaig. Sumigaw siya ng malakas, "Hindi mo kailangang maging masaya ng maaga, kayong mga talunan, matatalo kayong lahat ni Dali. Ayan, anong ginagawa mo dito? Para kang makapangyarihan. Tingnan natin kung paano ka matatalo ni Dali ng mag-isa. Lahat kayo. Huwag mong tingnan kung gaano ka kasaya ngayon. Hindi ka maiyak kahit manatili ka pa rito." Naghiyawan ang mga tao habang pinapanood ang holographic projection. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula na silang i-roll up ang kanilang mga braso at manggas. Ito ang ritmo ng isang matinding labanan, at sa sandaling ito, sumigaw ang Master of Ceremonies, hinahamon ni Master Dali ang pangalawang blue level double noble, Master Ying Hao. Oras na para labanan ang pangalawang tao. Natahimik agad ang lahat at tumingin sa gitna ng field. Ang pangalawang asul na antas na maharlika at magiting na young master, na may malaking salitang, "Li," sa itaas ng kanyang ulo, ay nasa ilalim ng utos ni Li Tianxing. Excited ang lahat. Lahat ng nasa ilalim ni Li Tianxing ay sumigaw sa kanilang mga puso, "Hindi ka dapat hamanin at magtagumpay. Tiisin mo, kailangan mong labanan." Ang pamilya Jiang at ang pamilyang Yin ay desperadong hinimok si Hong Dali, "Dali, dapat tayong manalo. Hayaan natin ang mga masasakit na salita. Sampelan mo man sila sa mukha o masampal sa mukha, depende sa iyo ang lahat. Huwag kang mahiya. Dali. Tiyak na magagawa mo ito." Naikuyong ni Jiang Chenzo ang kanyang mga kamao at nagsimulang pagpawisan, "Dapat kang magtagumpay." Nakalimutan ng mga tao na huminga. Ang lahat ay naghihintay sa susunod na resulta. Hong Dali vs Young Master Ying Hao, nagkaroon ng kidlat at kulog, at makalipas ang 10 segundo. Lumabo ang imahe ni Young Master Ying Hao na nakaupo sa kumikinang na gininto ang trono. Sa round na ito, nanalo pa rin si Hong Dali. Hindi ito totoo. Imposible ito. Kung ang mga nauna ay bombshell, sa pagkakataong ito ay isang bombang nuclear. Hinamon ni Hong Dali ang blue at blue level double nobles at patuloy na nagtagumpay. O aking Diyos, itong Hong Dali ay nalampasan ang 2 antas at nagtagumpay sa hamon. Oo, nalampasan niya ang 2 antas. Napakagaling nito. Itong Hong Dali. Sa gitna ng karamihan, may mga taong may antas na asol. Naikuyom ng batang maharlika at magiting na young master ang kanyang mga kamao, "Talagang natalo ako ng isang taong 2 antas sa ibaba ko. Ito.
Ang lahat ng nasa panig ni Li Tianxing ay nasa napakalungkot na kalagayan. Tulad ng para sa pamilyang Jiang at sa pamilyang Yin, ito ay ganap na kabaligtaran. Ang bawat isa sa kanila ay parang hininga ng sariwang hangin. Hahaha. Dali, ang galing mo. Ang sarap nitong sampal. Sabihin mo mayabang sila, og. Bakit ikaw ang sa mga utak na may sakit dito? Hahaha. Ano ang pakiramdam mo sa pagkakataong ito? Huwag kang mag-alala, tiyak na mamamatay ka sa hinaharap, hahaha. Sila ay nasa lahat ng uri ng estado. Maging si Jiang Donglio sa kinatatayuan ay nanlaki ang mga mata, itong Hong Dali ay simple lang. Nagpatuloy sa pagtulog si Hong Dali ng mapayapa, Kasabay nito, sa arena, sa labas. Matagal na mula nang pumasok si Hong Dali. Kung tutusin, labis pa rin ang pag-aalala ni Tang Moxon sa kanya. Tinanong niya si Ling Xiaoyi sa mahinang boses, Sister Xiaoyi, nandyan si Dali, okay ka lang ba? Nag-aalala talaga ako sa kanya. Sana hindi siya masyadong matatalo. Pero feeling ko, base sa ginawa niya, hindi naman dapat malaking problema, di ba? Pagkatapos ng lahat, siya rin ang kasintahang may pisikal na relasyon sa Hong Dali sa oras na ito, ang puso ni Tang Moxon ay nakatutok na sa katawan ni Hong Dali. Young Master, magiging okay din. Hinawakan ni Li Nianwei ang kamay ni Tang Moxon at inaliw, naniniwala ako kay Young Master, hindi siya magagapi. Well, alam ni Ling Xiaoyi na ang lahat ay nag-aalala tungkol kay Hong Dali at ngumiti. Aniya, huwag kang mag-alala, tiyak na hindi malulugi ang Young Master kung nasa loob siya. Talagang ginawa ko ang isang mahusay na kalkulasyon ng ari-arian ng Young Master. Kung tungkol sa mga resulta, naniniwala akong magugulat sila. Hehe, talaga. Ang lalaking ito na si Dali, tumawa si Tang Moxon, napagpasyahan kung gumastos ng malaking pera sa kanya kapag lumabas siya, kung hindi ba ito ay isang malaking kawalan? Hindi ito sasabihin ni Miss Zengxen dati. Oo, nakangiting sabi ni Li Nianwei, kung hindi mo gusto ang isang tao, hindi ka gagastos ng isang sentimo sa kanya. Kung gusto mo ang isang tao, gagastos ka sa kanya. Totoo ba yun? Tama, pinisil ni Tang Moxon ang kanyang ilong. Walang kabuluhan, walang ginugol. Sa loob ng venue. Pinukaw ni Hong Dali ang pangalawang Blue Level Double Noble, at sa pagkakataong ito tumahimik ang lahat. Nakakagulat talaga si Hong Dali. Isang dual level na aristokrata ng orange at yellow na antas, natalo niya ang lahat ng dilaw at berdeng antas, lahat ng berde at berdeng antas sa isang hilera. Ngayong naabot na niya ang asul at berdeng antas, maaari niyang patayin silang dalawa ng harapan. Kaya't maaari bang patuloy na manalo ang nasa likod mo? Talaga bang kayang patayin ng Hong Dali na ito ang lahat ng taong asul? Sa oras na ito, si Li Xuancheng, na palaging nakangiti, ay hindi makaupo. Itong Hong Dali ay umabot na sa puntong ito. Manalo man o matalo ang mga susunod, at least na-establish na ang momentum niya. Kahit na mabaigo siya sa ibang pagkakataon, siya ay hindi bababa sa isang malakas na tao na nagtagumpay sa paghamon sa dalawang antas na mas mataas. Siguradong mararamdaman niya ang karangalan kahit matalo siya. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang hamon, at tumayo si Hong Dali sa harap ng ikatlong Blue Level Double Noble. Ang kidlat ay kumislap, at ang puso ng lahat ay tumaas. Ang resulta ay lumitaw sa lalong madaling panahon. Ang hamon ay matagumpay pa rin. Li Xuancheng, Jiang Donglio, Jiang Chenzo, Yin Tianzang, Li Haokong. At iba pa. Ang Hong Dali na ito ay talagang mahusay, sabi ni Jiang Donglio isa siya sa 5 emperador, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa siya nabuhos ng maraming pawi sa buong buhay niya tulad ng ginawa niya ngayon, napakatakot na magtagumpay sa magkakasunod na hamon. Pagkatapos, ang ika-4 na tao, ang ika-5 tao, at sa wakas ang ika-6 na tao ay nagtagumpay lahat. Manloloko ba talaga ito? Susunod, Blue-Purple level na. Malapit na tayo sa taas, okay. Pakiramdam ng lahat ay medyo kulang ang kanilang puso ngayon. Hindi mahalaga kung ang susunod na hamon ay matagumpay o hindi bababa sa Hong Dali ay kwalipikado upang malimpasan ang ikatlong antas ng hamon. Ikatlong antas. Mula sa orange at dilaw na antas direktang hamonin ang asul at lilang mga antas. Sino ang nakagawa nito mula pa noong simula ng peripheral na aristokrasya? Kahit na ang pinakamakapangyarihang black and white level na nobleman na si Li Haokong, na nireranggo sa top 5 sa buong galaxy, ay hindi makakamit ang level na ito, tama ba? Kabanata 936 na saksihan ng mahimalang sandali. Natigilan ang lahat sa buong pagpupulong sa pagtatasa ng promosyon. Walang makapag-aakalang makakarating si Hong Dali sa puntong ito. Bago niya sinabing pinuprovoke niya ang buong audience, akala lang ng lahat na bobo siya at bongga. Ngayon, wala nang nakakaramdam ng ganoon. Kapag wala kang lakas na magsalita ng malalaking salita, tanga ka. Ngunit kapag natapos na ang malalaking salita at natagpuan ang lakas na sumusuporta, hindi mo matatawag na tanga ang iyong sarili. Kahanga-hanga yan. Ito. Masyado bang kahanga-hanga ito? Talagang hinamon ang lahat ng mga taong asul na antas. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga tao sa Li Tianxing ang nagulat, kundi pati na rin ang lahat ng peripheral nobles sa ilalim ng pamilyang Jiang at ng pamilyang Yin. Nagulat siya, ang Hong Dali na ito ay walang talo.
Tama, nabalitaan ko rin na marami sa ating mga maharlika ang nagbebenta ng mga nawawalang ari-arian sa kanya. Paano pa siya magiging malakas? Nang ibenta ng mga double qualified na maharlika ang kanilang mga ari-arian kay Hong Dali, pinagtawanan ng maraming tao si Hong Dali dahil sa pagiging tanga at alibughang iyon. Ngayon hindi na ganoon ang iniisip ng mga tao. Niyakap ni Hong Dali si AKA at nakatulog ng mahimbing, ha, ha. Noong una, akala ko ang Hong Dali na ito ay isang alibughang tao, ngunit ngayon ay tila. Sa mga kinatatayuan, si Jiang Duxing ay tumingin kay Hong Dali, na mahimbing na natutulog sa karamihan. Talagang nagulat siya at mahinang sinabi, sinasadya ba niya ito? Sinadya ba niyang gawing kita ang mga pagkalugi sa ganitong paraan? Tingnan mo, posibleng ang makamit ang napakagandang resulta. Hindi naman sinasadya, umiling si Yin Laiyang, itong Hong Dali ay isang alibughang likas, hindi mo ba napansin? Huwag pakialaman ang mga walang kwentang bagay. Ang mga taong tulad nito ay mamamatay sa gutom o kakain hanggang mamatay. Tumawa si Jiang Duxing, hulaan mo kung saan mapupunta ang Hong Dali na ito. Isang hakbang. May pag-asa ba siya sa susunod na antas ng asul at lila? Mahirap sabihin. Saglit na nag-isip si Yin Laiyang, pagkatapos ay umiling ng mapagpasyang, hindi ko pa nakikita ang mga pangyayari sa batang ito. Mukhang masyado pa akong nagmamalasakit sa kanya noon. Medyo kulang ito. Kailangan mong bigyan ng higit na pansin sa hinaharap. Well, talaga, mga tao, ay nagsasalita tungkol sa mahika ni Hong Dali. Ang mga orihinal na humahamak sa kanya ay hindi na nang ahas na magsalita ng walang kaparehon, at ang mga orihinal na umaasa sa kanya ay mas maasahin sa ngayon. Lumalakas ang tibok ng kanyang puso, at nais niyang igalang siya bilang isang Diyos mula ngayon. Siyempre, kahit na ano. Sa oras na ito, nasa harap niya ang huling 6 na tao ni Hong Dali. 4 na asul at lilang antas na maharlika, 2 lilang at itim na antas na maharlika. Ang 6 na taong ito ay isa ring pinakamakapangyarihang kalaban. Siguradong hindi na sila ang maliliit na isda at hipon na dati. Kahit sino sa 6 na taong ito ang magiging target ng lahat ng tao sa silid na tumingala sa kanila, marahil maliban kay Li Haokong, ang nangungunang 5 black and white level na nobleman sa buong kalawakan, na maaaring tumingin sa kanila ng mababa. Pagkatapos ay susunod, malakas na sumigaw ang Master of Ceremonies, Master Hong Dali. Patuloy ang hamon. Sa kanyang mga salita, dahan-daang umangat ang imahe ni Hong Dali na nakatapak sa frisbee, at hindi nagtagal ay narating nito ang buong piramide. Sa ikalawang palapag, sa harap ng asul at lila na mga maharlika. Hinahamon ni Master Hong Dali ang mga asul at lila na maharlika, malakas na sumigaw ang pinuno ng mga seremonya, magsimula na. Sa wakas ay nagsimula na. Ito na ang masasabing promotion assessment. Ang pinakamahusay na showdown. Kahel dilaw na antas double noble. Hinahamon ng mga asul at lila na maharlika, hindi pa ito nangyari sa buong kasaysayan ng Galaxy Alliance. Ang puso ng lahat ay nakakataas. Tumalon na parang baliw. Walang nakakaalam kung magtagumpay si Hong Dali sa hamon. Gayunpaman, ang lahat ay labis na nag-aalala tungkol sa labanang ito. Dahil baka ito na ang usapan ng buhay nila. Kung tutusin, hindi lahat ay may pagkakataong masaksihan ng isang milagrong nangyari. Hong Dali. Sa lugar sa ilalim ni Li Tianxing, isang binata na nakasuot ng asul at purple na marangal na windbreaker ay tumitig sa holographic projection. Ang kanyang pangalan ay si Hangya, at siya ang unang asul-purple level na nobleman na hahamunin ni Hong Dali. Magiging mas mahusay ba siya kaysa sa akin? Kumunot ang noo ni si Hangya. Sa totoo lang, kahit na mas mataas siya ng 3 antas kaysa kay Hong Dali, walang tiwala si Hangya. Hindi nagtagal, tumayo ang imahe ni Hong Dali sa harap ng imahe ni si Hangya. Bumibilis ang tibok ng puso ni si Hangya at mabilis ang kanyang paghinga. Ang tagumpay o pagkatalo ay tumatagal lamang ng 10 segundo. Kumikislap ang electric light, at lumipad ang 10 segundo. Crack, pagkatapos ay lumabas ang resulta, at lumabo ang imahe ni si Hangya. Nagkagulo ang buong lugar. Hinamon ng orange-yellow level dual material aristocrat si Hangya, ang blue-purple level na dual material nobleman, at ang hamon ay matagumpay. O Diyos ko! Hinamon ni Hong Dali ang mga asul at lila na maharlika, at nagtagumpay siya. Nabaliw ang hindi mabilang na mga tao sa audience. Walang nang ahas na maniwala na ang Hong Dali na ito ay talagang may ganoong lakas. Matagumpay na hinamon ng asul at lila na mga maharlika. Ano ang konsepto na iyon? Ito ay tulad ng isang mag-aaral sa elementarya ay maaaring gumawa ng calculus na mas mabilis kaysa sa isang doktor ng calculus. Ang munting bastard na ito. Ang mga mata ni Jiang Donglio ay kasing liwanag ng mga bamilya, na parabang natuklasan niya ang isang malaking treasure house. Masaya siyang umiti, umiling at walang magawang sinabi, binigyan mo talaga ako ng malaking sorpresa, Orange. Matagumpay na hinamon ang antas ng asul at lila. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang dibdib, hintayin mo akong magpahinga. Si Li Xuancheng ay ganap na umupo ng tuwid. Ngayong nangyari na ang mga bagay, kailangan niyang harapin itong Hong Dali. Orange na antas, talagang matagumpay na hinamon ang asul at lila na antas. May chance din ba siya sa purple at black level behind? Kung matalo siya sa larong ito, maliit na bagay lang ang mapahiya.
Ang tanong na gusto niyang itanong. Para naman sa mga peripheral noble sa ibaba, nagiging asul na ang kanilang mga mukha. Halos bawat peripheral noble ay isang ganap na henyo. Lahat sila ay dumaan sa hindi mabilang na mga kompetisyon at mga seleksyon bago tuluyang umupo sa posisyon na ito. Ngunit kumpara sa Hongdali, maaari lamang silang ituring na mga ordinaryong tao, halos hindi kwalipikado. At si Hongdali ang tunay na gumagawa ng masama. Ngayon, wala nang nang-ahas na maliitin si Hongdali. Ang matagumpay na paghamon sa blue-purple level sa orange-yellow level ay hindi makakamit sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa swerte. Gaano karaming karunungan ang kailangan nito? Magulo ang isip ng mga tao. Nakakamangha ang pakiramdam na ito. Inaasahan ng lahat kung anong klaseng himala ang susunod na gagawin ni Hongdali, ngunit takot na takot sila kung tutusin, sa tuwing may lilito na halimaw, nangangahulugan ito na may magiging malas. Siyempre, kahit ano pa ang pakiramdam ng mga tao, mahimbing pa rin ang tulog ni Hongdali, at ang oras ay patuloy na umuusad si Hongdali ay nakatayo sa harap ng pangalawang asul lilang antas na maharlika. 10 segundo ang lumipas. Sa pagkakataong ito, walang nagulat, matagumpay pa rin ang hamon, at patuloy na sumulong si Hongdali. Sa ganitong kompetisyon sa negosyo, walang sino man ang may kaunting pagkakataong lumaban. Pagkatapos ng lahat, ang mga resulta ay naiulat na at ang mga numero ay naayos na, at hindi sila magbabago sa anumang paraan dahil sa iyong pananibik, galit, o iba pang emosyon. Sa makatuwid, pagkaraan ng ilang sandali, ang mga imahe ng pangalawang antas na asul at lila na mga maharlika ay nabura lahat. Hahaha. Si Jiang Donglio ay tumawa ng labis na masaya, ang kanyang balbas ay kumikibot, mukhang ang batang ito na si Dali ay magbibigay sa atin ng malaking sorpresa ngayon, hahaha. Lao Li, nararamdaman mo ba, mapanalo kaya ni Dali ang susunod na purple-black level? Medyo malakas ang sampal na ito. Sa orihinal, si Li Tianxing ay dumating ngayon para lamang kay Chong Hongdali, at ang mga taong dinala niya ay sapat na makapangyarihan, at kinalkula lang niya ang lahat. Ipilit si Jiang Dongliu, targetin si Hongdali, kunin ang gusto niya, at ilabas ang galit sa apo, at iba pa. Pero hindi niya inaasahan na sa huli, mawawala sa kanya ang lahat dahil kay Hongdali. Natalo na ni Hongdali ang lahat sa 4 na antas. Ngayon ang huling 2 tao na lang ang natitira sa harapan niya. Sa puntong ito, kahit na matalo talaga si Hongdali sa huli, ituturing siyang isang bayani. Tinalo ng orange at yellow class ang lahat ng 4 na blue at purple na klase. Ito lamang ang naging dahilan upang hindi makapagsalita si Li Xuanzheng ng anumang malupit. Humph, panoorin mo na lang, hindi pa ito ang pinal na desisyon. Sumimangot si Li Xuanzheng at sinabi sa malalim na boses, ang purple-black class ay hindi katulad ng konsepto ng blue-purple class. Ang Hongdali na ito ay maaaring manalo sa blue-purple class level, ngunit maaaring hindi mo mapanalunan ng purple at black level. Well, marahil ang salitang ito ay hindi gaanong ginagamit, ito ay pangkalahatan. Hahaha, oo, maaaring hindi ito posible, nakangiting sabi ni Jiang Dong. Oh, itong si Hongdali ay 18 taong gulang lamang sa taong ito, tama ba? Siya ay kaedad ng aking apo na si Chenzo, hehehehe, napakabata. Sa pagkakataong ito, si Li Xuanzheng ay hindi nang ahas na sumagot siya ay 18 taong gulang lamang, at siya ay nakapukaw ng 4 na tao sa antas ng asul at lila, ito. Pagkatapos ay tinanong ni Jiang Dongliu si Li Xuanzheng sa isang napakamapuri na paraan, nga pala, ilang taon na ang Tianxing mo ngayong taon? Naaalala ko ba ang 25 o 26? Old bastard, magsabi ka lang ng ilang salita at walang mag-iisip na pipi ka. Halos tumayo ang balbas ni Li Xuanzheng. Para kay Li Tianxing, ang kanyang ulo ay halos mahulog sa ilalim ng mesa. Fudge. Sina Jiang Chenzo at Yin Tianzang sa gilid ay hindi na napigilan at humagalpak ng tawa. Lolong Jiang Donglio, napapanahon talaga ang sampal na ito, hahaha. Astig. Siyempre, sa panahong ito, walang makakapigil sa pagsasalita ng kalokohan. Kung gayon, lumunok ang MC, oras na para masaksihan ang himala. Natapakan ni Hongdali ang frisbee at sa wakas ay nakarating sa tuktok. Sa harap niya, ang huling 2 purple at black nobles na lang ang natira. Ibig sabihin, ang 2 pinakamalakas na dalawahang maharlika bukod kay Li Haokong. Hongdali, hamunin ang huling 2 noble ng purple at black class, Master Yulong at Master Tiaingong, simulan na. Sa wakas ay dumating na ang huling sandali. Ang 2 purple at black noble, Master Yulong at Master Tiaingong, ang 2 taong ito, ang kanilang lakas ay tiyak na ang pag-iral na tinitingala ng lahat sa audience. Hinahamon sila ni Hongdali, ngunit magtatagumpay ba siya? Sa gitna ng mga tao sa malayo, niyakap ni Hongdali si AKA at natulog ng mapayapa, Kabanata 937 hamunin ang black and white level. Lila at itim na antas. Masasabing siya ay isang malakas na tao na nakatayo sa tuktok ng dobleng aristokrasya. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang tao sa buong pangunahing lungsod ng Shinra na maaaring umabot sa antas na ito, ang isa ay dinala dito ni Li Tianxing. Ano ang populasyon ng pangunahing lungsod ng HRE? Halos 500 milyon. Ngunit mayroon lamang isang lilang itim na antas.
Tiyak na hindi mahina sa lakas ang gayong karakter. At ang susunod na gustong hamonin ni Hong Dali ay ang ganitong uri ng tao. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa buong venue ay walang uliran. Magagawa ba ito ng huling dalawang tao, si Hong Dali? Sa wakas ay tumayo ang imahe ni Hong Dali sa harap ng unang Purple-Black Dual Level Nobleman, si Master Yulong. Kidlat. Kulog at kidlat. 10 segundo ang lumipas sa isang kisap mata, ngunit sa puso ng lahat, ito ay tila kasing haba ng mga siglo. Dahil dito, unti-unting lumabo ang imahe ni Master Yulong. Si Hong Dali, itong Orange-Yellow Noble, ay hinamon ang Purple-Black Noble at nagtagumpay pa rin. Saglit na tahimik ang buong lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumigil ang hamon ni Hong Dali. Matapos makumplito ng unang Master Jade Dragon ang hamon, ang sumunod ay ang pangalawang tao, si Master Tia Ingong. 10 segundo upang makuha ang resulta. Challenge, successful pa rin. Sa pagkakataong ito, ganap na kumulo ang buong eksena sa pagtatasa ng promosyon. Napakaraming tao sa likod ko, kaya ko silang talunin ng sabay-sabay. Umalangaw-ngaw pa rin sa kanyang tenga ang mga salita ni Hong Dali. Sino ang makakapag-isip na sa napakaikling panahon, si Hong Dali, ang maalamat na Super the Prodigal Son ay talagang pinukaw ang buong audience. Ang ganyang bagay. Talagang nagalit ang buong audience. God! Dapat nananaginip ako, dapat. Oo, iyon ang purple at black level. Si Hong Dali ay isang orange at yellow level na aristokrata. Talagang nakakuha ng purple at black level. Tiyak na manloloko ang batang ito. Hindi ako naniniwala. Paano magkakaroon ng mga pagkakataon para sa pagdaraya sa ganitong uri ng sitwasyon? Nabigo silang lahat. Sa palagay mo ba pinili mo ang pinakamasamang tao na hamonin sila ng swerte? Tumawa ng malakas si Jiang Dongliu sa mga stand. Hinampas pa niya ng malakas si Li Xuancheng sa balikat at malakas na sinabing, hahaha. Lao Li, I'm so sorry, nanalo talaga ang Hong Dali natin. Hay nako, grabe talaga itong sugal mo, haha. Hindi ka naman yata mid-fault di ba? Well, isa siya sa 5 emperor, pero umaasa siya sa peripheral, haha. Paanong hindi kita masampal sa mga oras na ito? Sa usapin ng isang laban, hindi matalo ni Jiang Dongliu si Li Xuancheng, ngunit sa mga tuntunin ng isang sampal sa mukha. Hehe, halos makuyam ang mga kamao ni Li Xuancheng. Gusto talaga niyang bigyan ng magandang palo si Li Tianxing bastard apo, tingnan mo kung anong klaseng halimaw ang naprovoke mo. Tinatalo ng orange level ang purple at black level. Saan mo gustong ilagay ko itong matandang mukha? Ito ay pagdaraya, daye. Halos umiyak si Li Tianxing, paano niya hamonin kahit ang purple at black level? Eto na, talagang malas si Li Tianxing. Siya ay dapat na ang pinakamahusay na henyo sa mga kabataang henerasyon ng kanyang mga aristokrates sa Galactic, ngunit sa huli ay nakipagtalo siya sa masamang bituin na si Hong Dali. Siya ay hindi kailanman naging mapagmataas sa mga kamay ni Hong Dali kahit isang beses. Ang sunod-sunod na tinamaan, walang makakayanan. Kung tutusin, isa rin siyang Galactic Noble. Gaano kamahal ang kanyang kapanganakan? Dahil dito, sinampal siya ng ganito, ngunit hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong maghiganti. Ano ang? Lalo na ang nakakadepress ay si Hong Dali ay isa ring kilalang Super Prodigal Son. Ito ang pinaka-nakapanlulumong bagay. Gayunpaman, natutulog doon si Hong Dali at matamis na nagsabi, ha, ha. May itatanong talaga si Li Xuancheng kay Hong Dali sa pagkakataong ito, kaya pawis na pawis siya sa oras na ito. Sa dinami-dami ng tao, imposibleng tumalikod siya at itanggi ang kanyang kredito, ngunit kailangan ba niyang aminin ang pagkatalo? Sa kabutihang palad, sa oras na ito, ang dalawahang maharlika sa ibaba ay lubos na nagtutulungan. Ngayong hinamon na silang lahat ni Hong Dali, nasa purple at black level lang sila. Ngunit pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring isa sa pinakamalakas na black and white level dito. Hanggang dito na tayo. Kung hindi natin susubukang hamonin ang black and white level, walang handang gawin ito, di ba? Kaya unang sumigaw ang isang tao sa field ng malakas, Hong Dali, hamonin ang black and white level. Hamonin ang black and white level. Ang sigaw na ito ay agad na sinagot ng mas maraming tao. Sa tingin ko maraming tao ang sabay-sabay na sumigaw, hamonin ang black and white level. Hamonin ang black and white level. Pagkatapos ay nagsigawan ang 12-12 ng mga tao, at pagkatapos ay daan-daang tao. Sa pagtatapos, ang lahat sa madla ay tumayo at sumigaw, hamonin ang itim at puting antas. Oo, hamonin ang itim at puting antas. Tuwang-tuwa si Li Xuancheng kaya tumayo siya na umiiyak at idiniin ang kanyang mga kamay. Matapos tumahimik ang lahat sa audience, hindi na binanggit ni Li Xuancheng ang taya. Nagkunwari siyang tuwang-tuwa at tumawa at sinabing, "Oh, Hong Dali ngayong araw ay binigyan niya kami ng isang sorpresa." Talagang tinalo niya ang lahat ng mga peripheral nobles gamit ang kanyang sariling lakas. Ito ay talagang isang eye-opener para sa amin. Tahimik na naghintay ang lahat sa audience para sa susunod niyang sasabihin. Lumingalinga si Li Xuancheng sa paligid, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, gayunpaman, dahil maaabot ni Hong Dali ang puntong ito,
kung hindi niya hamanin ang ating pinakamalakas na black and white level na nobleman, si Li Haokong, ang pinakamalakas na binata sa ilalim ng ating pamilyang Li, naniniwala akong lahat ay hindi ka susuko, tama ba? Kailangan mo pa bang itanong? Malakas na sumigaw ang lahat sa audience, hamanin ang black and white level. Hamanin ang black and white level. Sa oras na ito, kailangang ipahayag ni Li Haokong ang kanyang paninindigan gaano man siya katatag sa Dao Yute. Dahan-dahan siyang tumayo, humakbang pasulong, at nakangiting sinabi, kaya kong tanggapin ang hamon ni Hong Dali. Bilang nangungunang limang itim at puti na klase sa kalawakan, lubos pa rin ang kumpiyansa ni Li Haokong. Siya ay isang henyo, mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Negosyo man o martial arts, si Li Haokong ay may malademonyong talento na nagpapasaya sa kanya ng hindi mabilang na mga tao. Halos walang sino man sa tunay na upper-class circles na hindi nakakakilala kay Li Haokong. Siya ay naging isang red at peripheral noble sa edad na 19. Siya ay na-promote sa kahabaan ng paraan sa loob ng ilang taon, at sa wakas ay naging isang itim at puting maharlika. Ang kanyang buhay ay isang alamat. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing dahilan para kay Li Tianxing ay dahil siya ay ipinanganak sa isang marangal na pamilya, masyadong mataas. Pero iba siya. Halos wala na siyang pundasyon at narating na niya kung saan siya ngayon ay umaasa na lamang sa kanyang kahangahangang talento. Hindi kalabisan na sabihing wala pang 3 tao sa buong kalawakan ang mas talentado kaysa sa kanya. Sa oras na ito, maaaring may bagong tao na nagngangalang Hong Dali. Nang makita si Li Haokong na lumalabas sa pila sa mga oras na ito, mapait na sinabi ni Jiang Donglio, "Orderly, hindi ka maaaring lumayo ng labis." Pinukaw ni Hong Dali ang buong madla. Medyo hindi ito makatwiran para sa iyo ngayon, tama. Bakit kailangang mangabala ang isang napakahusay na binata? Kailangan mo ba siyang atakihin? Ginagawa ko ito para sa kanyang kapakanan, matapang na sinabi ni Li Xuancheng, sa tingin mo, kung hindi mo siya hahamunin, hindi siya papayag na gawin ito, tama. Gayunpaman, manalo ka man o matalo, kailangan mong subukan ito. Hindi masamang malaman ng isang binata na may mga tao sa labas ng mundo kapag nakatagpo siya ng mga tao sa labas ng mundo kapag siya ay nakatagpo ng mga pagkukulang, ang susunod na pagbabalik ni Lian, tama ba? Personal na maghuhas nito, at hahamunin ng ating mahiwagang Hong Dali ang itim at puting maharlika, si Li Haokong. Nang matapos siyang magsalita, nawala ang human pyramid na orihinal na nasa gitna ng venue. At ang imahe ni Hong Dali ay biglang tumaas. Sa sandaling ito, dahan-daang lumitaw ang isang figure na nakasuot ng itim at puting trench coat sa harap ng imahe ni Hong Dali. Siya ay isang binata sa kanyang late 20s, na may asul na buhok na katali casual, at siya ay mukhang walang pakialam. Ang kanyang mga mata ay determinado, at ang kanyang mukha ay matalim at angular. Nakatayo lang roon, mayroon siyang mapagmataas na aura, nakabaligtaran ng mapaglaro at nakangiting si Hong Dali. Pagkatapos, ang huling showdown, isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Li Xuancheng, magsimula na. Tatagal lang ng 10 segundo. Hanggat lumipas ang 10 segundo, ang mito ng pagiging invincibility ni Hong Dali ay ganap na mawawasak. Pagdating ng panahon, magiging mas madali para sa kanya na makipag-ayos sa mga tuntunin. Gaano man kalakas itong Hong Dali, paano siya magiging mas malakas kaysa kay Li Haokong? Lahat ng tao sa kwarto ay biglang napabuntong hininga. Ano ang magiging resulta ng mahiwagang Hong Dali na ito na humarap laban sa pinakamalakas na Li Haokong? Malapit na, magsisimula na ang showdown. Kumikislap ang kidlat, dumagundong ang kulog, at isang napakabangis at nakakatakot na kidlat ang naganap sa pagitan ng dalawa. Dahil sila ang pinakamalakas laban sa pinakamalakas, sa pagkakataong ito, mas mahaba ang oras kaysa dati. 30 segundo, isang buong 30 segundo. Sa lalong madaling panahon, boom. Isang dumadagandong na tunog ang tumunog, at pagkatapos, lumabo ang imahe ni Li Haokong. Nagulat ang lahat. Natigilan si Li Xuancheng. Natigilan si Li Haokong. Natigilan si Li Tianxing. Nagulat si Jiang Donglio, napatulala si Jiang Duxing, at ibinuko ni Yin Laiyang ang kanyang bibig. Pinalaki ni Jiang Chenzo ang kanyang itim at puting mga mata na hugis almond, at tuluyang bumagsak si Yin Tianzang. Nabaliw ang lahat sa audience. Oh my God! Hindi ba? Mali yata ang nakita ko. Hong Dali hinamon si Li Haokong at nagtagumpay. Isa siya sa nangungunang 5 talento sa buong galaxy. Niranggo sa top 5 sa buong galaxy. Talagang natalo si Li Haokong ni Hong natalo ni Dali. Hindi ba alibughang si Hong Dali? Ang puso ko. Ito. Hindi ba sulit na mabuhay? Lahat ay bumagsak sa kanilang mga upuan, halos nawawala si Hong Dali. Natatakot sa myocardial infarction. Si Li Haokong iyon. Ang pinakamalakas na black and white level noble. Natalo na naman ba siya? Bagaman ang mga tao ay kailangang makipagkompetensya sa isa't isa, ang mga kalakal ay kailangang itapon ngunit hindi ito nakakasakit. Paano mabubuhay ng ganito? Masaya pa ba tayong magkasama? Doon pa rin natutulog si Hong Dali, Imposible. Imposible ito. Si Li Haokong, na noon pa man ay sobrang kalmado, ay natulala din. Nanatili siya sandali at pagkatapos ay biglang sumigaw, hinihiling ko na ilabas ang lahat ng impormasyon.
Hinihiling ko na suriin ang data ni Hong Dali upang makita kung mayroong anumang daya. Kabanata 938 Pagsusuri ng data. Suriin ang data. Panahon na, sa wakas, upang suriin ang data. Sa katunayan, ito ay itinuturing na isang normal na sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, sa pangkalahatan, pagkatapos ng huling labanan ng Departamento ng Komersyal para sa buong pagtatasa ng promosyon, lahat ng naruroon ay papayagang panuurin ang mga resulta ng pinakamalakas na tao sa pagtatasa na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging kapanipaniwala lamang kapag nakita ng lahat ang mga resulta. Kung hindi, alam ng Diyos kung totoo o mali ang data. Sa wakas, oras na para suriin ang data. Maghintay at tingnan kung nanday ang Hong Dali na ito. Siyempre kailangan nating suriin. Kung tutusin, siya si Li Haokong. 5 lang ang black and white level sa buong galaxy. Paano siya matatalo sa isang tulad ni Hong Dali? Kahel na antas. Oo, ngunit mahirap sabihin kung totoo o mali ang data na ito. Pinag-uusapan ito ng lahat, at natigilan din si Li Xuancheng sa stand. Nanatili siya saglit, at pagkatapos ay tumanggaw ng mapagpasyang, ang kahilingan ni Li Haokong ay sumusunod sa mga patakaran, kaya susunod, ay publish ang data ng magkabilang partido. Kailangan nating tingnan. Si Li Haokong yan, sino ba talaga ang matatalo? Suriin ito, dapat mong suriin ito. Siguraduhin makita kung paano nanalo ang Hong Dali. Ang panunood sa data ay nangangailangan ng pagsunod sa mga panuntunan. Susunod, panuurin ang data ng magkabilang partido. Dahil ang nasa itaas ay nagsalita na, ang MC ay nagsimulang mag-anunsyo ng mga patakaran ng data, mga panuntunan sa estatistika para sa data ng kita ng Ministry of Commerce, ang mababang pondo ay mas mababa sa 10 milyon, ang mga kita ay mas mababa sa 20 milyon sa parehong oras kung ang rate ng kita ay mas mababa sa 300%, hindi ito isasama sa mga estatistika. Kung ito ay mas mababa sa 100 milyon. Kung ito ay mas mababa sa 100 milyon. Mas mababa sa 1 bilyon, ang maramihan ay kakalkulahin sa pamamagitan ng paghahati sa prinsipal ng 100 milyon, na may pinakamataas na limitasyon na 5 bilyon, ang maramihan ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghahati sa prinsipal ng 200 milyon ang pinakamataas na limitasyon ay 10 beses kung ito ay mas mataas sa 5 bilyon ngunit mas mababa sa 20 bilyon, ang higit sa 20 beses ay kinalkula sa pamamagitan ng paghahati ng 200 milyon. Ang panuntunang ito, simpleng ilagay. Halimbawa, ang isang maliit na negosyo na may kapital na mas mababa sa 10 milyon ay karaniwang mas madaling makabuo ng ilang beses ang kita. So less than 10 milyon ang principal. Kung ang netong kinita ay mas mababa sa 20 milyon at ang netong kita ay mas mababa sa 300%, hindi ito isasama sa huling ratio. Pagkatapos ng lahat, napakaposibleng mumuhunan ng 100,000 yuan at kumita ng 500,000 yuan sa isang taon. Ang normal na rate ng kita ay 500%. Kung ang lahat ay gumawa ng ganoong kaliit na pamumuhunan, ito ay walang kabuluhan. Tapos kapag ang principal ay mas mataas sa 100 milyon, halimbawa, ang gastos ay 400 milyon, at ang net profit rate ay 500 milyon, kung gayon ang huling resulta ay magiging. Ibig sabihin, ang principal ng 500 milyon na hinati ng 400 milyon ay katumbas ng 125%. Ang principal ng 400 milyon na hinati sa 100 milyon ay katumbas ng 4 na beses ng base. Pagkatapos ang net profit rate ng huling resulta ay 500%. Dahil mas mataas ang principal, mas mahirap kumita ng pondo. Ang pamumuhunan ng 2 milyon ay maaaring kumita ka ng 5 milyon sa isang taon. Ngunit hindi yun nangangahulugan na maaari kang kumita ng 50 bilyon sa isang taon sa pamamagitan ng pamumuhunan ng 20 bilyon. Iba ang base at iba ang kalikasan. At kung ang principal ay 3 bilyon. Ang kumikita ng 1.5 billion sa isang taon, ang normal na profit rate ay 50%, ngunit dahil may base, hanggang 10 beses, katumbas ito ng profit rate na 500%, kaya good deal pa rin. Matapos i-announce ang rules, malakas na sumigaw ang MC, tapos na ang paliwanag sa rules. Then the data release begins. Sa wakas, ang data ay nagsimulang ilabas. Sandali lang. Nakatuon ang atensyon ng lahat sa audience. Kailangang sabihin. Dahil isa siyang black and white level noble, at 5 lang sila sa buong galaxy, hindi laging posible na makita ang kanyang data. Hindi nagtagal, isa-isang ipinakita ang data ni Li Haokong sa gitna ng venue. Kasama ang data, mayroon ding nakasynchronize na projection ng kumpanya, na may mga larawan at teksto, na napakasimple at madaling maunawaan. Ang unang ipinakita ay isang napakagandang gusali na may pangalang Yinhao Imperial Hotel, at nagsimulang lumitaw ang isang text explanation sa gilid. Yinhao Imperial Hotel, na may kabuuang puhunan na 272 milyon. Noong nakaraang taon, ang netong kita na 285 milyon. Sa puhunan na 272 milyon, ang netong kita ay 285 milyon. Ang ratio na ito ay lubos na kahanga-hanga. Pagkatapos ng lahat, mula sa lahat ng aspeto, mas malaki ang hotel, mas mababa ang ratio. Ang isang hotel na may kabuuang puhunan na 1 milyon ay maaaring kumita ng 3 milyon sa isang taon.
Ngunit para sa isang hotel na tulad nito na may kabuuang pamumuhunan na halos 300 milyon, ang taunang kita ay lumampas sa 100%. Tulad ng inaasahan sa itim at puti, ang ratio na ito ay talagang nakakatakot. Oo, kung ako, natatakot ako na. Kumita ng 100 milyon ay sapat na, di ba? 100 milyon. Mabuti kung hindi ka malugi. Isang hotel iyon na may halos 300 milyon. Paanong napakadaling ayusin ng mano-mano ang lahat ng uri ng mga consumable? Sa katunayan, maaari itong umabot sa antas na ito. Kahanga-hanga. Pagkatapos ay mayroong pangalawa sa ibaba. Ang larawan ay nagpapakita na ito ay isang medyo malaking pabrika ng sasakyang pangalan Gaang. Ang Galaxy Royal Top Spaceship Manufacturing Factory ay may kabuuang pamumuhunan na 184 na milyon. Ang netong kita ay 212 milyon. Ang pangatlo ay isang pabrika ng paggawa ng makinarya. Haokong Machinery Manufacturing Company, na may kabuuang pamumuhunan na 230 milyon, at netong kita na 248 milyon. Susunod, ang ika-4, ika-5, at ika-6 na kumpanya. Mga larawan ng bawat industriya ay inilabas. Ay maglalabas ng bulalas mula sa lahat ng naruroon. Tulad ng inaasahan ng Black and White. Para sa isang investment ng ganitong sukat, ang huling kita ay halos hindi bababa sa 100%. Kung isasama mo ang panghuling quotient. Oo, sa ganoong kalakas na lakas, paano ito magiging posible? Talo kay Hong Dali. Malamang may mali dito. Tama, ang kabuuang margin ng kita ay higit sa 700%. Tingnan natin, malapit nang lumabas ang final result. Tiyak na, pagkatapos maipakilala ang lahat ng mga industriya sa ilalim ni Lee Haokong, sinimulan ding ipahayag ng Master of Ceremonies ang huling data ni Lee Haokong, Master Lee Haokong, isang black and white level na nobleman, ang mga huling istatistika ay, kabuuang pamumuhunan, 1.386 bilyon, kabuuan. Ang kita ay 1.472 bilyon. Ang kita ay 1.472 bilyon. Ang kita ay 1.472 bilyon. Ang rate ng kita ay 40.96. Ang ratio ng huling tubo ay 736%. Ang ratio ng kita ay 736%. Hindi nakakagulat na maaari itong maging isang itim at puting antas. Ano ang ibig sabihin ng ratio na ito? Ito ay nagpapakita na ang kabuuang mga ari-arian ni Lee Haokong ay dumodoble bawat taon. Doblehin mo. Ang kabuuang asset ay maaaring 1 bilyon sa unang taon, 2 bilyon sa ikalawang taon, 4 na bilyon sa ikatlong taon, 8 bilyon sa ika-4 na taon, pagkatapos ay 16 na bilyon sa ika-5 taon, at 32 bilyon sa ika-6 na taon. Sa ika-10 taon, ang kabuuang asset ay magiging 512 bilyon. Siyempre, ang paggawa ng pera ay nagiging mas mabagal sa mga huling yugto, ngunit ang base ay mataas din, kaya walang duda tungkol sa lakas ni Lee Haokong, isang itim at puting maharlika. Matapos basahin ang lahat ng data, ang mga mukha ng peripheral nobles sa ibaba ay hindi na napuno ng inggit, ngunit may paghanga, tulad ng inaasahan sa black and white level. Grabe. Doble ang kanilang mga asset bawat taon. Hindi, natatakot ako. Sa loob ng ilang taon, ang kanyang kabuuang asset ay lalampas sa 100 bilyon, di ba? Paano siya magiging isang black and white level? Masyadong malakas. Nakikinig sa mga bugzo ng inggit mula sa mga taong nakapaligid sa kanya, malamig pa rin ang mukha ni Lee Haokong. May konting galit pa. Ang kanyang net profit margin ay higit sa 700% pa rin. Ang ganitong ratio ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring makamit ng basta-basta. Gaano man kalakas ang isang business genius, hindi sinasabing maaabot niya ang ganitong antas. Ngunit itong Hong Dali, bakit mas malakas siya sa akin? Swerte. Niloloko mo ba ako? Kahit gaano ka pa kaswert, imposibleng maabot mo ang ganitong level, di ba? Haokong, pagkatapos panoorin ang video, nagpakita rin ng ngiti si Li Xuancheng sa podium. Ngumiti siya kay Lee Haokong at sinabing, Haokong, maganda ang ginawa mo. Upang makamit ang ganoong profit margin, mula sa bagay na ito, ikaw ang una sa aming buong Galaxy Alliance. Makakaasa ka na ang resulta ng laro ngayon ay ibabatay sa prinsipyo ng pagiging patas at katarungan, at hinding-hindi ka namin magkakamali. Nang marinig ang kanyang mga salita, biglang nagalit si Jiang Donglio, Lao Li, ano ang ibig mong sabihin dito? Nanalo si Hong Dali sa pag-ibig dahil mali ang data, tama ba? Haha, may error man o wala, posible ito. Li Xuancheng mahinahon niyang sinabi, sa kasaysayan ng ating galactic na aristokrasya, si Haokong pa rin ang unang tao sa mga peripheral na aristokrata na makakamit ang rate ng tubo na higit sa 700%. Sa tingin ko, hindi ganoon kasama ang Hong Dali, tama ba? Ikaw. Kumulat ang balbas ni Jiang Donglieqi, ngunit wala siyang masabi. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay maaaring makamit ang isang rate ng tubo na 736% si Li Haokong pa rin ang una sa buong kalawakan. At si Hong Dali, ang alibughang anak. Ganoon ba talaga siya kalakas? Walang sinabi si Lee Haokong, ngunit biglang tumingin sa direksyon ni Hong Dali sa mga taong nakapaligid sa kanya. Mahimbing pa ring natutulog doon si Hong Dali, hindi man lang nagre-react sa mga nangyayari dito.
Talagang may kakayahan ang Hong Dali na ito, bulong ni Li Haokong, o swerte lang siya at mali ang pagpasok ng data. Pagkatapos, mahinang bamantong hininga, walang magawang umiling si Li Haokong. Hanggang sa lumabas ang mga huling resulta, sa katunayan, ang lahat ay maaari lamang ituring bilang haka-haka. Ngayong nailabas na ang data ni Li Haokong, oras na para ilabas ni Hong Dali ang data. Sa wakas ay Hong Dali na. Lahat ng nasa audience ay nag-inat ng leeg. Si Hong Dali ay palaging tinatawag na alibughang anak, at siya mismo ang tumatawag sa kanyang sarili. Gaano kahanga-hanga ang kanyang data? Sa oras na ito, bagamat alam ng lahat na si Hong Dali ay nanalo sa tunggalian kay Li Haokong, lahat sila ay hindi malay na naniniwala na may mali sa data. Pagkatapos ng lahat, kapag nakilala mo ang isang tao na nasa tuktok ng mundo, hindi mo namamalayan na hahangaan siya. Pero kung ang isang taong katulad niya noon ay biglang naging unang down payment sa buong mundo, tiyak na magiging ganito lang ang unang pag-iisip ng mga tao ito ay peke, hindi ito maaaring totoo. 4x pa lang siya noon, paano siya naging pinakamayamang tao sa mundo? Kaya ngayong malapit nang ilabas ang data ni Hong Dali, lahat ay nagkrinang ng kanilang mga leeg. Naghihintay sila, naghihintay ng sandali kung kailan talagang malantad ang data ni Hong Dali at gumagawa siya ng katangahan. Kabanata 939, mga kaugnay na sambahayan. Sa susunod, malakas na pahayag ng Master of Ceremonies, ibunyag ang lahat ng data ni Master Hong Dali, isang double orange-yellow noble. Nagsimula na. Sa wakas, oras na para ilabas ang data ni Hong Dali. Kaya sa ilalim ng tingin ng lahat sa madla, ang data ni Hong Dali ay nagsimulang isa-isang ipahayag. Sa holographic projection, ang unang inihayag ay dalawang golden yellow attribute gems. Tulad ng lahat ng tao sa kanilang paligid ay nag-usisa, isang font ng paliwanag ang lumitaw sa tabi nila. Ang tunay na hiyas ng enerhiya na may 50% na pagtaas sa enerhiya. 2 piraso. Function, nagiging double-level peripheral noble si Young Master Hong Dali. Ang mga tatanggap ay sina Yin Tianzong at Jiang Chenzo. Ito ang kinakailangan para maging double-level na noble si Hong Dali, kaya hindi. Kasama. Sa kabuuang puhunan. Biglang nagkagulo ang buong lugar. Halos nakabaon sa mesa ang mga ulo ni Yin Tianzong at Jiang Chenzo. Tungkol naman sa mga maharlika sa paligid, napahagalpak na sila sa tawa. Matagal ko nang narinig na ang Hong Dali na ito ay isang well-connected na tao. So isa siyang well-connected na tao. 2 energy gems that increase energy by 50%. This is really a big deal. Isa lang sa mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon, tama ba? Hindi, ang backdoor na ito ay talagang mahal. Ito ay kawili-wili. Oo, ang lakas ng loob mong gumastos ng pera. Hoy, paano natalo ng isang taong naging double noble si Li Haokong, isang black and white na tao? Hindi mo na kailangang magtanong, dapat mali ang data. Ahem. Nakikinig sa mahinang pangungutya na nagmumula sa mga peripheral nobles sa ibaba, hindi napigilan ni Jiang Dongliu na mamula at umubo ng malakas. Nang sa wakas ay tumahimik na ang mga tao, sinabi niya sa malalim na boses, lahat, manahimik. Manahimik. Ipagpatuloy muna natin ang pagbabasa. Nakatulog ng mapayapa si Hong Dali, at nagpatuloy sa pagbabasa ng data sa likod. Susunod ay ang tindahan na matatagpuan sa Interstellar Harbor. Paglalarawan ng teksto. Mayroong ilang mga tindahan sa Interstellar Harbor, na may kabuuang puhunan na 7.35 milyon. Nang makita ito, na-curious ang lahat sa ibaba, at naisip ng lahat, nalulugi na raw ang mga tindahang ito, at hindi ko alam. Paano na ngayon, pero mabuti naman siguro kung hindi ito malulugi, di ba? Lihim na nagsabi ang ilang may kaalamang tao, talagang hindi nalulugi ang Hong Dali sa mga tindahang ito. Nabalitaan ko na napakahalaga ng mga ito ngayon. Paglalarawan ng teksto, kasalukuyang pagtatasa ng halaga, 31.2 milyon. Nang makita ang numerong ito, agad namang natigilan ang lahat sa ibaba, ito. Di ba? Isang investment na 7.35 milyon, isang value assessment na 31.2 milyon. 4 na beses ang purong tubo. Ito. No wonder nagulat sila. Ang ganitong mataas na margin ng kita ay talagang maituturing na medyo malakas. Lalo na alam ng lahat na kilala si Hong Dali bilang super alibughang anak. Marami na siyang nagawa, at isa lang ito. Ang pangalawang bagay. Ito ay maraming katangiang hiyas na binili ni Hong Dali. Ipinakilala ng text, ang na-unblock na mga hiyas ng katangian ay umabot sa kabuuang 8 milyong galaxy coins. Matapos ay unblock ni Hong Dali ang mga ito, lahat sila ay nakalagay. Ang huling presyo ng auction ay 80 milyong galaxy coins. Kabilang sa mga ito, isang set ng top-notch equipment na may 12 karagdagang attribute, ang bumibili ay si Master Li Tianxing. Sa sandaling makita niya ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Li Tianxing. Talagang hindi niya ito pinangarap. Ang kagamitan na binili niya para pasayahin si Jiang Chenzo ay talagang kay Hong Dali. Ang 8 milyong na unblock na hiyas ay naibenta sa halagang 80 milyon, isang buong 10 beses na kita, kung saan 70 milyon ang iniambag ng kanyang sarili. Parang umiiyak si Li Tianxing.
Hindi siya nakaramdam ng sama ng loob tungkol sa pera, pangunahin siyang nag-aalala na ang pera ay nakuha ni Hongdali, na pinakaayaw niya. Ang nakakalungkot lalo na ay lumingon si Li Xuancheng at pinandilatan siya bastard, huwag kang umalis pagkatapos ng meeting, pangako hindi kita papatulan hanggang mamatay. Sa oras na ito, ang iba ay nagulat, anong uri ng swerte ang Hongdali na ito? Ang mga hiyas na binili niya sa halagang 8 milyon ay naibenta sa halagang 80 milyon. Isang hiyas na may 12 katangian. Hindi ba ito masyadong pinalaki? Napakadali bang lutisin ang mga bagay na ito? Sa katunayan, naging maingat si Ling Xiaoyi tungkol sa mga katangiang ito kapag nag-uulat sa auditor. Pagkatapos ng lahat, ang mga pinagmula ng mga dekalidad na hiyas ng katangian ay medyo kakaiba, kaya itinulak lang ni Ling Xiaoyi ang lahat ng ito. Anyway, ang bagay na ito ay na-unblock at naibenta. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga dekalidad na hiyas ang maaaring i-unlock mula sa mga magaspang na batong ito? Ang holographic projection ay patuloy na nag-broadcast ng industriya ng Hongdali. Sa pagkakataong ito ay isang medyo malakihang pabrika ng pagmamanupaktura ng sasakyang pangalan Gaang. Ang teksto ay nagpapaliwanag. Ang Dali Spaceship Manufacturing Factory ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng 3 pabrika ng pagmamanupaktura ng ordinaryong spacecraft, na may kabuuang puhunan na 33 milyon. Sa kasalukuyan, 3,600 ang in-order. Mayroon ding 1,400 mechas na ginagaya ang mga hugis ng 5 mecha, kabilang ang Corancio, Bolton, Black Angel, Dragon Tiger King, at Ice Angel na ang kabuuang kontrata ay binawasan ng 34 na milyon. Gastos, ang netong kita ay 84 na milyon. Nanlaki ang mata ng lahat at narinig ang tunog ng aircon. Ang isang 33 milyong pabrika ng pagmamanupaktura ng sasakyang pangalan Gaang ay aktwal na nakamit ang netong kita na 84 na milyon sa napakaikling panahon. Maraming tao ang nagkomento sa ibaba, well, binili ni Hongdali itong shipyard hindi pa lang, tama ba? Tama ba ang kanyang data? Hindi ito dapat totoo. Kung tutusin, si Hongdali ang kampyon ng Galaxy Super Robot Battle Competition. Oo, makatuwirang sabihin na ang kanyang star power ay may napakataas na pagkakasunod-sunod. Lola, napakaswerte nitong Hongdali. Napanood ko rin ang laban niya kay Tian Xingzhou. Swerte lang. No wonder nagulat sila. Pagkatapos ng lahat, talagang napakaswerte na napanalunan ni Hongdali ang kampyonato ng Galaxy Super Robot Wars. Sa makatuwid, si Li Tianxing sa podium ay partikular na nanlumo, Hongdali, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng epekto dito pagkatapos manalo ng kampyonato. Sa katunayan, talagang kalunos-lunos si Li Tianxing. Ang 200 milyong premyong pera para sa nanalo ng Galaxy Super Robot Wars at ang 5 Beacon Bone Forging Grasses ay walang epekto sa netong kita na margin na ito. Ngunit ang problema ay ang mga benepisyo sa advertising na nabuo ng mga kampyon ay iba. Ito ay nasa loob ng makatwirang mga tuntunin. Sino ang makapagsasabi ng kahit ano? Sa panahong ito, sinimulan na ng maraming tao na seryosohin si Hongdali. Ang pangunahing problema ay ang lahat ng mga bagay na ginagawa ni Hongdali ay talagang kumikita. At habang nagulat ang lahat, natutulog pa rin doon si Hongdali, ha. At ito ay malinaw na kung ang mga nauna ay maituturing lamang bilang mga pampaganya, kung gayon ang susunod ay maaaring ituring bilang ang tunay na malaki. Pagkain. Ni Vibang Clothing Chain Company, kabuuang presyo ng pagbili, 37 milyon. Sa kasalukuyan, ang mga chain store ay nag-apply para sa 26,500, at ang bayad sa franchise ay 6,000 Galaxy Coins bawat isa, na may kabuuang 157.8 milyon. Bawat ang chain store ng clothing profit ay 3,500 Galaxy Coins, at ang kabuuang kita ay 249.85 milyon na mga Galaxy Coins ay nabayaran na, at nabayaran na ang lahat ng mga kabayaran sa Galaxy. Li Xuancheng, Li Haokong, Jiang Donglio, at iba pa. Isang kumpanya ng damit na may puhunan na 37 milyon, kahit si Jiang Donglio ay hindi makapaniwala, makakalikha ba ito ng netong kita na halos 250 milyon? Ito, ang ratio na ito. Nanlaloko ka ba? Isang kabuuang pamumuhunan na mas mababa sa 40 milyon, isang netong kita na 250 milyon, isang buong 6 na beses. Alam mo, kapag umabot na sa level ng 40 milyon ang gastos, 6 na beses pa, gusto mo mang doblehin o triplehin, mahirap kasing umakyat sa langit. Pagkatapos ng lahat, mas mataas ang kabuuang kapital, mas mahirap itong doblehin. Si Li Haokong, isang black and white na aristokrata, ay may kabuuang puhunan na halos 300 milyon sa Galaxy Royal Hotel, ngunit ang taunang netong kita nito ay mas mababa sa 300 milyon. Bilang resulta, ang iyong kumpanya ng damit, na may puhunan na mas mababa sa 40 milyon, ay may tubo na 250 milyon. God, itong Hongdali, niloloko mo ba ako? 6 na beses na profit margin. Oo, talagang nakakatakot. Damn it, napakabangis. Mabubuhay pa ba ang mga tao ng ganito? Kung magpapatuloy ito, lalabanan niya ang langit. Huwag mong sabihin. Mukhang kung hahamunin niya ang black and white level, hindi ibig sabihin na mali ang data. Oy, tingnan mo, mukhang hindi tama ang mukha ni Li Haokong.
Oo nga, medyo namutla ang mukha ni Li Haokong, at nagkaroon siya ng gana na sakalin si Hong Dali hanggang mamatay. Sinisikap mo bang mabuhay? Sinusubukan mo bang sumalungat sa kalooban ng langit? Isang buong 6 beses ang ratio, banal na tae. Hong Dali, ha, ha. Hahaha, okay, masayang ngumiti si Jiang Dongliu. Itong Hong Dali, sa totoo lang, mukhang may kakayahan talaga siya, hahaha. Pagkatapos ay mabilis siyang uminom ng tubig at sinabing, patahimikin ko muna ang aking pagkabigla, haha. Para naman sa mga peripheral nobles sa ibaba, nagiging asul na ang kanilang mga mukha. Desperado silang nagtrabaho sa loob ng 1 taon, at ang profit margin na 1 hanggang 200% ay itinuturing na napakakahanga-hanga. Bilang resulta, ang pagtingin sa dakilang kapangyarihan ng mga tao, na tinatawag na paggawa ng pera. Ang problema ngayon ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao ang titulong Super Prodigal Son ni Hong Dali. Alam ng halos lahat na napakaraming bagay ang kinuha ni Hong Dali para alibugan ang kanyang pamilya, lalo na iyong mga transaksyon na lahat ay lugi. Ang lalaking ito na si Dali, si Jiang Chenzo ay nasa napakagandang mood sa oras na ito, alam kong walang problema na hilingin sa kanya na pumunta. Bueno, tiyak na nakalimutan na niya ang tungkol sa nakaraang insidente ni Hong Dali ng pagsuhol sa kanya ng mga hiyas ng enerhiya. Sa oras na ito, sinusubukan ng lahat na ibalik ang kanilang kalooban. Matapos ang madla sa wakas ay huminahon, ang holographic projection ay nagpatuloy sa pag-anunsyo ng mga sumusunod na industriya. Dali Food Processing Company, ang presyo ng pagbili ay 9.4 milyon. Ang kasalukuyang produksyon ng Dali na tsokolate ay in order para sa 32,000 yuan. Ang average na presyo ng pagbebenta bawat piraso ay 1.2 Galaxy Coins, ang halaga ay 0.8 Galaxy Coins, at ang tubo ng isang piraso ito ay 0.4 Galaxy Coins, 32,000 yuan, at ang netong kita. Kung kaya ng lahat na tanggapin ito dati, ang isang ito ay tuluyang bumagsak. Ang pagkuha. Ang pabrika ng pagkain ay nagkakahalaga ng 9.4 milyon, ngunit aktwal na lumikha ng netong kita na 120.8 milyon. Kabanata 945 bilyon. Sa isang pamumuhunan na mas mababa sa 10 milyon, ang kita ay malapit sa 130 milyon, isang rate ng kita na 13 o 4 na beses. Hoy, puso ko. Ito. Hindi ito matatawag na buhay. Talaga bang alibughang taong ito? Ngayon, ang mga peripheral nobles sa ibaba ay hindi na nang ahas na sa tingin ko ay mali ang data ni Hong Dali. Ang ilang mga item na tulad nito ay maaaring magdala sa iyo ng ilang beses o 10 beses ang kita. Ang importante, magkano ang puhunan niya? Isang industriya na nagkakahalaga ng 10 milyon. Kung ang isang industriya ng ganitong sukat ay gustong kumita ng ilang beses o higit sa 10 beses, hindi pa banggitin ng mga ordinaryong peripheral nobles, kahit ang black and white level na si Li Haokong ay hindi ito magagawa. Ang pinaka-nakapanlulumong bagay ay ang mga ari-arian ni Hong Dali ay nakuha lamang para sa layunin ng pag-aaksaya ng pera. Alam ito ng halos lahat ng nasa ilalim ng pamilya Jiang at ng pamilya Yin, dahil ibinenta nila ang mga ari-arian na iyon sa Hong Dali. Ang iba ay ginagamit ang $1 ng kanilang pagsusumikap bilang $10 upang gastusin, at tila sila ay nag-e-enjoy sa kanilang sarili pagkatapos sa wakas ay makatipid ng pera. Ito ay isang magandang bagay para sa Hong Dali. Nag-aaksaya siya ng pera sa buong araw, at hindi maipaliwanag na nakakakuha ng rate ng tubo ng ilang beses o higit sa 10 beses. Ngunit kahit siya mismo ay hindi alam ang epekto. Paano mabubuhay ng ganito ang mga tao? Masaya pa ba tayong magkasama? Kahit na ang mga tao ay kailangang makipagkumpetensya sa isa't isa at ang mga kalakal ay kailangang itapon, ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay napakasakit. Gayunpaman, doon pa rin natutulog si Hong Dali, ha, ha. Siyempre, dahil limitado ang oras ni Hong Dali dito, nanatili si Hong Dali sa Earth ng halos 3 buwan, kaya marami pa rin siyang industriya. Hindi ito ginawa ni Hong Dali. Halimbawa, kunin ang sumusunod. 6 na mid-range na hotel, na may kabuuang 13 milyon. Kasalukuyang kita, 4.5 milyon. 2 paaralan ng martial arts, 7.4 milyon, kasalukuyang kita. 260,000. Real estate marami, kabuuang 16.6 milyon. Ari-arian, 15 milyon. Idle land, kabuuang halaga, 36 na milyon, kasalukuyang hindi kumikita. Pelikula at hindi kumikita. Kasalukuyang hindi kumikita. Film at kumpanya ng telebisyon. Talaga, ang bahaging ito ay hindi kumikita ng malaki, kaya ang mga peripheral nobles sa ibaba ay medyo nalilito sa pagkakataong ito. Hoy, ano ang sitwasyon? Halos walang kita ang bahaging ito. Mukhang hindi ito tama sa mga nakaraang industriya, tama ba? Oo, ano ang sitwasyon sa bahaging ito na walang kita? Ngayon tapos na ang lahat, ang dating ratio ay ibinaba ng malaki, tama? Nakababa, pero bakit pakiramdam ko laging may mali dito? Ang bawat isa ay nag-uusap sa kanilang mga sarili. Nakasimangot din si Li Haokong at nag-isip. Hindi nagtagal, lumiwanag ang kanyang mga mata, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit pinagsama-sama ang bahaging ito, ang mga industriyang ito. Ay napakakalkula, ang Hong Dali ay talagang makapangyarihan.
Ang mga industriyang ito ay tila walang silbi sa ibabaw, at ginagamit pa nila ang general manager. Ang ratio ay bumaba ng malaki. Ngunit ang pangunahing isyu ay ang mga industriyang ito ay iminungkahi na mapabuti ang kabuuang quotient. Li Haokong, tama ang hula mo. Dapat sabihin na ang bahaging ito ng industriya ay halos hindi kumikita, ngunit ang pamumuhunan ay medyo malaki. Sa orihinal, kung ang mga industriyang ito ay aalisin, ito ay tila isang magandang deal. Ngunit narito ang bagay. Bahaging ito ng industriya. Maaari mong taasan ang pangunahing quotient. Pagkatapos ng lahat, kung ang kabuuang pamumuhunan ay lumampas sa 100 milyon, isang base ng pamumuhunan ay bubuo. Bagamat hindi masyadong marami ang mga industriyang ito. Ngunit ang kabuuang puhunan ay nasa 100 milyon din. Kasama ang nakaraang bahagi, ang kabuuang asset sa ilalim ng utos ni Hong Dali ay humigit kumulang higit sa 200 milyon. Ano ang konsepto niyan? Nad-oble ang net profit ratio. Batay sa tubo ng mga nakaraang industriya, muli itong dumb-oble. Galing, umiling din si Li Haokong nang walang magawa, hindi katakataka na matatalo niya ako. Ang Hong Dali na ito ay talagang may dalawang pakulo. Sa pangkalahatan, sa puntong ito, sa oras na iyon, ito ay karaniwang nagtatapos. Ngunit malinaw naman, kung hanggang dito lang, hindi magiging Hong Dali si Hong Dali. Ang tunay na highlight ay sa wakas ay nangyayari na ngayon. Gumastos si Hong Dali ng 65,000 Galaxy Coins kapalit ng isang pawn shop. 65,000 Galaxy Coins kapalit ng isang pawn shop. Ano ang senaryo na ito? Ang isang maliit na negosyo ba ay nagkakahalaga ng 65,000 yuan na nagkakahalaga ng pagbanggit dito? Hindi ba ito masyadong marami? Ang mga maharlika sa paligid ay biglang naging interesado, hindi ba? 65,000 sa isang pawn shop. Ano ito? Ang maliit na pamumuhunan na 65,000 ay nagkakahalaga ng pag-usapan. Ito, totoo. Kumpara sa mga nauna, mukhang masyadong maliit, tama. May kapalit ba ang ganoong kaliit na bagay? Ngunit gaano kalaki ang maaaring maging gantimpala? Gayunpaman, lahat ng nasa ibaba ay na-curious, ngunit si Jiang Dongliu, na nakaupo sa rostrum, ay alam ko kung bakit ko binanggit ang pawn shop na ito, haha, nakalimutan ko na ito. Nako, kung iisipin mo ito sa ganitong paraan. Well, mukhang si Dali ang nanalo ng higit sa kalahati kumpara kay Li Haokong, haha. Tulad ng lahat ay nag-uusap tungkol dito. Matapos ma-curious, lumabas ang text tungkol sa pawn shop. Sa pamamagitan ng pawn shop, si Hong Dali ay naging godson ng Whitebeard Gate, isa sa 3 emperador ng mga pirata sa kalawakan sa DM Star Territory. Ang Whitebeard Gate ay kasalukuyang nagkakahalaga ng 5 bilyong DMs coins, na na-convert sa Galaxy Coins, ay 25 bilyong Galaxy Coins. Ayon sa pagsusuri na ito, ang Hong Dali ay kasalukuyang may halos 5 bilyong koneksyon sa pamamagitan ng pawn shop na ito. Nang makita ang paliwanag na ito, nagulat ang lahat sa audience. Natigilan ang lahat. Whitebeard Getter, isa sa 3-starry pirate emperors ng DM Star Territory. Iyon ay isang ganap na maalamat na figure. Ang Hong Dali na ito ay gumastos ng 65,000 Galaxy Coins, bumili ng pawn shop, at pagkatapos ay naging godson ng Whitebeard Gate sa pamamagitan ng pawn shop na ito. Damn, buhay pa ba ito? Ito ay pagdaraya, dahil. Direktang umiyak si Li Tianxing, bakit napakaswerte niya? Walang paraan. Ngayon pa lang, binalak niyang maghintay hanggang matapos ang promotion assessment para magkaroon ng magandang laban kay Hong Dali. Bilang resulta, si Hong Dali ngayon ang may puting balbas na gate bilang kanyang tagapagtaguyod. Kahit nabigyan pa ng 10 lakas ng loob si Li Tianxing, hindi na siya mangangahas na gulo muli si Hong Dali. Whitebeard Getter. Siya ay isang kilalang tao na nagpoprotekta sa kanyang mga pagkukulang. Maging kanyang godson, at ang buong kalawakan ay maaaring tumagilid. Natalo ako. Nang makita ito, sa wakas ay kinailangan ni Li Haokong na ibaba ang kanyang ulo na nakataas. Siya ay natalo, at sa harap ni Hong Dali, ang kanyang pagkatalo ay lubos na kumpleto. Isang pamumuhunan ng 65,000 Galaxy Coins, at isang ani ng 5 bilyong Galaxy Coins. Mayroon pa bang ibang paglaruan ito? Napakaswerte niya, umiling si Li Haokong at mapait na ngumiti, hindi ko akalain na ang lakas ko ay mawawala ng kaawa-awa sa harap ng kanyang kapalaran. Haha, 65,000 laban sa 5 bilyon. Buntong hininga. Napakahina ng lahat para sumigaw. Doon pa rin natutulog si Hong Dali, ha, ha. Pero sa pagkakataong ito, wala nang tatawa sa kanya. Matapos ang lahat ng ito ay inihayag, ang holographic projection ay nagsimulang kalkulahin ang mga huling resulta. Ang Star Harbor Shop ay namuhunan ng 7.35 milyon at nakakuha ng 31.2 milyon. Ang mga hiyas ng katangian ay namuhunan ng 8 milyon, at ang pangwakas na presyo ay 80 milyon. Dali. Ang pabrika ng pagmamanupaktura ng spacecraft ay may kabuuang pamumuhunan na 33 milyon at netong kita na 84 na milyon. Ang Navy Bank Clothing Chain Company ay may kabuuang puhunan na 37 milyon at ang kumpanya ay namuhunan ng 5,249 na milyon. Kita ng 128 milyon. 6 na mid-range hotel, 13 milyon, kita, 4.5 milyon, at 2 martial arts school, 7.4 milyon.
Kita ng 260,000. Ari-arian, 16.6 milyon. Ari-arian, 15 milyon. Idle land, 36 na milyon. Walang kita sa kasalukuyan. 42 milyon. Kumikita. Ang pawn shop ay namuhunan ng 65,000 at nakakuha 5 bilyong contact. Kabuuang pamumuhunan, 224,815,000 Galaxy Coins. Kabuuang kita, 5,577,800. 10,000. Ang net profit margin ay 2,481.06%. Na-multiply sa coefficient na 2.24815, ang huling resulta ay 5,577.81%. Net profit margin. Ang lahat sa madla ay ganap na nabasag. Pandaraya lang ito, tama ba? Pandaraya ba ito? Sa profit margin na higit sa 5,500, paano mo ito magagawa? Buhay ka pa ba? Ngayon ay tila hindi lamang tama ang data ni Hong Dali, ngunit tila medyo mababa rin at hindi kasama rito ang iba pang mga anak ng Whitebeard Gate. Kung isasama ang mga iyon, mas nakakatakot di ba? Tila talagang mas malakas si Hong Dali kaysa kay Li Haokong, at hindi man lang mas malakas. Ang nakakatuwa, pinagtatawanan pa ng lahat si Hong Dali kanina, super gastador daw. Ano ngayon? Wala man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban sa harap ni Hong Dali, ang alibughang anak. Ang profit margin na higit sa 5,500 ay gross pa rin. Dapat kasing layo ng Galaxy ang gap di ba? Sa pagkakataong ito, nakakatunog na talaga ang sampal sa mukha. Si Li Xuancheng sa podium ay tumigil na sa pagtawa. Si Li Haokong, na pinagmamalaki niya, ay nawala, at ang natalo ay wala sa parehong antas. Ngayon ay tila ang Hong Dali na ito ay talagang hindi gaanong nagkalkula. Ang nakapanlulumong bagay ay na si Hong Dali, na natutulog sa upuan, ay tumalikod sa oras na ito at bamulong, hindi pa tapos ang kompetisyon. Masyadong mabagal. At pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtulog, ha. Sa oras na ito, sa wakas ay naalala ni Jiang Dongliu ang minsang sinabi ni Hong Dali. Walang sino man ang kwalipikadong maging aliberga. Ang buong eksena sa pagtatasa ng promosyon, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay labis na nagulat kay Hong Dali kaya't ang lahat ay napabuntong hininga at natahimik. Sa pagkakataong ito, namamaga ang mga mukha ng lahat, at ang mga maharlika sa paligid ay nagulat na hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Sa kabutihang palad, si Jiang Dongliu ay isang matandang lalaki, at siya ang unang nag-react. Nakangiting tumingin kay Li Xuancheng, tumawa si Jiang Dongliu at sinabing, "Oh, sinabi ko na, Lao Li, tingnan mo tapos na ang kompetisyong ito. Hindi ba dapat cash in ka sa taya na iyong binanggit? Naaalala ko na tila ikaw." Ibig sabihin ay maaaring pumili si Hong Dali ng sinumang dadalhin niya, at sinabi rin niya na kailangan mong sumang-ayon sa kahilingan ni Hong Dali, tama. End of this chapter.